Nagkakaroon ako ng 2018. Playmate of the Year 2018. Wow! Kasi ang ginawa ko nun talaga frontal. Ano ba ito? Nakabuka ka ba or something, di ba? Isang may-ari ng airlines na parang inoferan niya ako noon. Ito, gagawin kitang jowa. Tapos ito yung makukuha mo sa akin monthly. Pero may asawa ako. Ang mahal mo naman? Ano, gold yung pep? So, syempre yung mga followers ko, puro manyakis, direct. Grabe! Produkto ako ng Itbulaga. Former EB Babes. Kalimutan ang sex bomb at EB Babes. Meron daw doon. Wait, nagkalimutan sa stage? Habang nag-showdown, may mga ibang motovlogger na hayok sa fame. Tulad ng nangyari nga dun sa Lady Rider na yon. Nilabas niya kahit alam niya sa sarili niya na mali siya. Feeling mo, alam niyo na mali siya? Alam niya. Oh, come on. Ang kamote kasi hindi lang naman sa nagmomotor yan. Minsan sa mga sasakyan din yan. Nadisgrasya ako ng motor. So may trauma ako sa motor. Na parang nakahiga akong ganyan. Buhay pa ba ako? Pagka ako dito, dumudugo yung dito ko. Kasi nga, kumaskas eh. May bato. Binasag ko yung taxi. Pinagmumura ko siya. Alam mo bang papatayin mo kami? Think, talk, tea. Hello everyone! Thank you so much for watching, and although it might seem like mahaba ang aming show, we encourage you to use our episode as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay nagdadrive, nagko-commute, naglilinis ng bahay, naglalaba, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, habang kayo ay naliligo, bago matulog, while you are doing your schoolwork, while you are working, and feel free to binge watch our previous episodes as well and get ready to be inspired, informed, and entertained. And thank you so much for watching once again. Mabuhay! Hello everyone, mga katsaa, mga titos at titas. Welcome na naman sa isang pasabog na episode ng Think, Talk, Tea. I hope you're all doing great, doing fine, and na-miss nyo na naman kami sana sa isang linggo na hindi tayo nakita-kita. But today, maganda ang ating conversation. I'm very excited to talk to her. It's actually my first time to meet her here at Think, Talk, Tea. Actually, in life, first time ko talaga siyang ma-meet. And hopefully, maging maganda ang conversation natin kasi marami siyang maikukwento sa atin tungkol sa buhay niya. We are joined today by actress, DJ, host, model, and content creator, at kilala rin siya bilang motovlogger. Let's all welcome Maine Eugenio! Hi, Derek! Hello po sa inyong lahat. Maine, bumati ka naman. Ayan, magandang araw sa lahat ng subscriber ng Think, Talk, Tea. Yes. Oh, yan. Sa inyo din, Derek. Ay, Maraming salamat. medyo kinakabahan ako at na-excite ako for today. Yes. Hindi ko alam kung ano yung pag-uusapan natin eh. Actually, ako rin hindi ko rin alam. Pero basta bahala na. Kasi Oo. first time natin mag-meet, Yes right? po. So, hindi, I know that you're a motovlogger. So, I wanted to talk about that kasi hindi naman ako masyadong marunong sa pagmumotor. Pero bago tayo mapunta sa mga usapang motor, pag-usapan muna natin saan ka ba galing? Paano ka nagsimula sa industriya? Kasi syempre, model ka rin, actress, content creator, di ba? Kala ng mga tao parang motovlogger or DJ ka, pero actually, actress ka rin pala. Paano ka nagsimula? Saan ka galing? Galing talaga ako sa showbiz na agad. Showbiz agad siya. So, produkto ako ng Itbulaga. Ay! Oh, yes. From former EB Babes way back before. Anong year to? Sorry, tatanong ko kasi. Hindi ko na maano yung year. Kasi baka malaman nila yung age ko. Ay! Hindi, siguro mga 2006, Sick. 2005. Ito yung kasagsagan ng sex bomb na mawawala na sila sa Bulaga. So, naghanap sila ng another girl group na bubuuin. Ito yung tinatawag na EB Babes. Ito yung search na everyday kumukuha sila ng contestant na maglalaban-laban. Everyday? Yes, tatlong girls. Everyday naglalaban-laban. So, kung sino yung manalo daily, so may Saturday, 'di ba? Maglalaban-laban ulit. Kung sino yung manalo naman ng Saturday, ano na siya? Safe na Monthly. siya. Yes, safe na siya para dun sa 40 na papasok at from 40 girls dun kukuha ng official na EB Babes. Wait, so 40 months umandar to? Kasi, Matagal din siya actually. Oh. Sobrang tagal din nung tinagal nung search ng EB Babes kasi nga syempre
alam naman natin na kung saan kumikita ang network, yun talaga yung papatagalin nila. So, nung time na nun, talagang niyakap siya ng tao eh. So, tumagal talaga yung yung contest na yun. So, a question. Nung nagka-EB Babes na contest, wala nang sex bomb or may sex bomb pa din? Wala na. Kailan ba Wala umalis na. yung sex bomb sa Itbulaga? Parang ganun din. Ganung 2005. year din. Oo, parang ganung year Okay. din. Tapos, nung nawala yung sex bomb, syempre walang dancer sa Itbulaga nung time na yon. Wala. Ah. Oo. Meron, pero yung mga hindi yung parang girl group. Meron yung mga tinatawag Mga na backup TV. dancers. Oh, backup Oo. dancers kung tawagin. Mga hot legs, speed dancers, Ah, yeah, maneuvers, yeah. yan. So, dun ako galing. Yung yun, yung contest Contest. na yun. Pero bago ka mag-contest na yon, paano ka na, kumbaga parang, pumunta ka na lang sa Broadway Centrum, tapos sumayaw-sayaw ka doon? Exactly, direct. Fan ako ng sex bomb. Sobrang fan ako ng sex bomb na simula na And 3, nag-aaral 2, ako. Q, sex bomb, kanta. Get? Ayan nga, fan ako. Siguro, elementary days pa lang, nakikipag-showdown ako. Kausuhan nun yung magjo-jump split ka. Oh my God. Oo, ganun. Magbe-bending ka. So, nung time na nung nagpa-search sila, sabi ko, gusto ko maging TV dancer. So, nung bata pa ako noon, siguro mga 16, 15, 16 ako. So, nag-audition ako, pumunta ako mag-isa sa Broadway. Wala akong kilala, wala akong backer. As in, wala. But Nag-LRT may mga pa lang backer, ako. may backer ba yun usually? Oo naman, direct. Ah. Madaw naman, di ba, yung mga gusto mag-artista. Alam naman natin yan, kailangan may True. backer ka, kailangan may taga-ano sa'yo. Nung time na nun, wala talaga. As in, zero talaga. Wala akong kakilala. Pumunta lang ako doon para mag-audition. At nakakatawa nun, direct, nung nag-audition ako nung araw na yon, syempre, di ba, dapat i-schedule ka na kung kailan yung laban mo, kung pasok ka. Kinabukasan, may maglalaban. Hindi nila Doon nag-audition ako nung araw na yon, nagre-rehearse na yung maglalaban for the next day. Okay. So, yung isang contestant, hindi makapick up ng sayaw. So, nai-stress na yung prod. Nai-stress na sila. Paano nila ilalabas ito sa TV? So, humugot sila dun on that day, humugot sila dun kung sino yung nag-audition. Nakapila. Oo, na nakapila. Ako yung nakuha. Kaya kinabukasan, laban ko kagad. Saan ka nakatira nung time na yon? Nung time na nun, sa Baclaran pa ako nakatira. Doon ka lumaki sa Baclaran? Taga-Baclaran No ka? permanent address kasi kami, direct. Ah. Oo. Kasi yung laking lola ko eh. Yung lola ko, siya, nagkakasambahay. So, lumaki ako ng House ganon. help. Yes. Yes. So, paiba-iba kami ng tinitirahan, paiba-iba ng amo. So, nung time na nun is, doon kami nakatira sa Baclaran. Wait, so nung pinanganak ka, sorry ba? Nung pinanganak ka, you did not grow up with your mom and dad. No. Asan sila? Yung nanay ko naman, kilala ko naman siya. Yung tatay ko, Hindi mo never nakilala. kong nakilala. Never kong nakita. At di ko alam kung sino siya. So, Okay. until now. So, simula nung pinanganak ako, lola ko na yung Nagpalaki palaki sa'yo. sa akin. As in, yung araw na pinanganak ako, Inabot na ng nanay inabot mo? na ng nanay ko. Holy, Yeah. shout out kay, buhay pa si Lola? Wala na po. Wow! Grabe. Alam mo, mga Pinoy, sobrang relatable to sa mga Pinoy. Yung mga talagang pinalaki ng mga, yung parang, nagpalaki ka na ng anak, pati apoy, papalikahin mo pa. Pero wala, hindi ka talaga iiwanan yan ng mga lola, di ba? Totoo. So, saan ka more or less lumaki? So, iba-iba, di ba? Naglaguna kami. Nag-MTA ka. Saan? Naglaguna kami. Laguna. Nagbaclaran. Napatira din kami sa Riles. Kami lang Riles. dalawa ng lola ko. Wala kang Sa kapatid? Manila. May kapatid ako, pero dun sa side ng mother ko. Yun. Pero yung sa kanya at sa tatay ko talaga, ako lang mag-isa. Ay, so yung lola mo, paternal. Lola sa tatay to, lola, Lola sa sa nanay. So, hindi ka lumaki kasama ng kapatid mo na to? Hindi. As in, dalawa lang kami ng lola ko. I'm so fucking Yeah. proud of you. No, I'm so proud of you. You know why? Ako, hindi ko ma-imagine sarili ko na yung lalaki kang dalawa lang kayo sa buhay, tapos ganyan yung result. Siguro thankful din ako kasi pinalaki ako ng hindi man kami ganong kayaman. Pero pinalaki ako ng maging mabuting tao, maging tamang tao. Yes! Hindi mo kailangan magkaroon ng kompletong pamilya para magkaroon ka ng naayos na buhay kasi nasa tao yan eh. Yes! May mga iba kasi kompleto nga yung magulang nila, kompleto yung family, pero nakita mo naman yung resulta, rebelde yung anak. So sa akin, parang kung magiging ganun ako direct, ano na mapupuntahan ko? Ganito na nga yung kinagisnan ko. Bakit ito pa rin yung panghahawakan ko? Diba? Ikaw gagawa ng sarili mong future. Kaya yun yung naging goal ko. Nung nakita ko yung
ay, eto na yung pagkakataon ko. Kailangan ko pumasok dito. Yun yung goal ko. Para Pero nakita ka ng lola mo naging successful. bago siya nawala. Oo. Wait. And I think until now. I'm syempre sure, naman. I'm sure. Nandito Oo. yan, nandito yan ngayon habang Ay, wag ako pinapayak. Ay, sorry. Sorry. Aga pa lang. Wait. Alam mo, sobrang mahina ako pag pinag-uusapan ng mga ganyan, yung mga lola, nanay, dyan ako, yan yung pinaka-weakness ko, yan yung Yeah. pinaka-spot ko, yung akala ng ibang tao, kasi pag nakita mo yung mukha ko, mukha akong maldita, Matapang. mukhang matapang, pero hindi, soft-hearted ako pagdating sa ganyan. Siyempre. Hindi, tsaka grabe. Alam mo, grabe. Hindi ko pa alam yung ano mo. Pero alam mo yung tipong 15, 16 years old, pupunta ka sa TV, tapos sasayaw-sayaw ka doon para lang paano yung pangarap mo. Ano ginagawa ko nung 16 ako, di ba? Di ba, nakikinig ako ng mga parang mga boy band, Oo. di ba? Hindi ko naiisip yan di ba? Pero grabe yung tipong pumunta ka doon, tapos nilaban mo talaga siya. At sabi ng Actually, lola mo, Nagulat siya kasi wala siyang alam. Kasi nung time na nun, na-stroke siya, first stroke niya. So parang kailangan Nung ko 15 ka? magtrabaho. Nung 15? Oo, kailangan kong magtrabaho. Ako yung, syempre, as kasambahay, siya yung gumagawa nun. Pero nung na-stroke siya, syempre, parang pakikisama mo dun sa amo nung lola ko. Yes, yes. Kung ako yung nag-ako ng trabaho niya. At the same time, naghahanap ako ng pera para pampagamot, pampaganito. So, yun nga napanood ko sa TV yun na nag-searching sila for dancer. Bakit di ko gamitin yung skills ko? Bata pa lang, mahilig na akong sumayaw talaga. Sa school, mga ganyan. Oo, Mga Christmas party, di ba, mga intrams. Oo, kausuhan pa nun ng Backstreet Boys. Yung Get Down, Get Down. Yun, sinasayaw ko na yun. Sorry, 2000 kasi ako pinanganak Hindi ko naabutan Ay, yung mga talaga ba, Direk? So, ayun. Pero yun nga, may mga time talaga na na hindi aayon sa'yo yung pagkakataon. Kasi, what happened? Kasi nung time na nga nun, Direk, 15 ako, 16, tinago ko. Malakas yung loob ko. Finake ko yung birth certificate ko. Tangina. Saan mo pina-fake? Sa recto? Eto, takot ako nun na baka mahuli ako nito. Baka Oo. alam nila fake yung papers. Ang ginawa ko, yung classmate ko, yung ate niya. Nang ano ka pa, nang damay. Shoutout mo yung kaklase mo na yan. Brenda Lynn Gromeo yung pangalan ng ate niya. Ayun yung Shoutout to Ate Brenda Lynn Gromeo. hiniram ko yung birth certificate, direct. Hiniram mo? Hiniram ko. Kinabisado ko lahat ng details para kapag in-interview ko, alam ko lahat. Kasi takot nga ako Ayoko nung i-fake ko yung NSO pa dati, di ba? Yes. Hindi pa PSA. Baka malaman nila fake yung NSO, baka lalo kong matsugi. So, ang gagawin ko, kukuha na ako ng totoong birth certificate. Wait. So, kinuha mo yung birth certificate ni Brenda Lynn Gromeo? Yes, yun yung ginamit ko for the whole contest. Huwag mong kakalimutan si Ate Brenda Dahil Lynn. sa kanya. Oo. May utang na loob ka kay Ate Oo. Brenda Lynn, ha? Kinakausap mo, Facebook friend mo ba to? Oo, minsan nag-ano pa yan, nangangamusta sa page ko. Oo, batiin mo yan kasi kung wala kang birth certificate. Pero sa mga kabataang nakikinig at nanonood, please wag niyo pong tularan mo. Pero depende rin. Nasa Pero sitwasyon depende naman. rin. Oo, kasi- depende naman yun kung gagamitin mo naman sa tama. Yes. So, ayun Actually, nga, direct, nalaman. Malaman? Eto na kasi, kukuha na sila. Yun yung hearsay na naririnig ko na parang kukuha na sila ng top nila. Siyempre, imbestigahan nila yan, yung totoong Yes, ikaw. yes. So, nalaman nilang hindi ko totoong edad yung nandun at alam nilang hindi ako yun. Wait, so the whole time nagko-contest, ang pangalan mo, Brenda! Nakakatawa! Ibibay Brenda. Oh, no Oh, way! Yes, direct. Totoo yun. Totoo yun. Pero yun nga, hindi tayo pinalad. Ay, hindi pinalad. Siguro yun yung karma kasi nagsinungaling ka. Hindi naman, huwag natin sabihin karma, hindi naman masama. Parang, hindi lang talaga siya, not today. Siguro not today. Oh, not the perfect timing. Yeah, that's true. Totoo naman yun. Pero, binigay naman sa akin ni Lord yun. After, if I'm not mistaken, 2 years or after 3 years. Nung mga 18 ka Kumatok na. ako sa Baclaran nun direct, kumatok ako nun sa Baclaran. Church. Kaya Lakas ngayon, talaga until now, parang yun yung nagiging parang Panata. panata ako. Kumatok ako doon, sabi ko, kung ibibigay niyo po sa akin ito, siguro hindi man ngayon, pero naniniwala ako at nararamdaman ko, ibibigay niyo sa akin to. Sana pag binigay niyo sa akin to, wag niyo nang bawiin.
So, nung una kang sumali na minority edad ka, hindi ka tinanggap. Hindi ako tinanggap. To be fair naman sa Itbulaga, kumbaga, good job naman yan. Kasi siguro yung iba sabihin, sige, pagbigyan mo na. Kasi Oo. pero at least sa mga dole, yung mga ganyan. Yes. At least talagang nag-ano sila dyan. Kumbaga, Nag-commit sila dun sa, kukumit sila, sa oo. mga bawal. Kasi bawal Talagang naman talaga yung mga totoo minority naman, edad sa ganyan. Nung So, time na nun. hindi hanggang ngayon. Oo naman. Diba, Pero sana- ngayon, mas mataas na. Kasi dati 18, ngayon 21. Tama ba? Ay, hindi ko alam. Ay, hindi ko rin sure. Parang Pero ganun, gets ko. oo. Kasi pag hindi ka 21, hindi ka makakapag-perform sa mga casino. Yes, totoo naman. So, parang yun na rin ata sa lahat 21 years old na po. Yes. Yun. Except kung P-pop ka. Pag P-pop, syempre, mas mga bata at teenagers, 20. Oo. oo. So, nung between, kuya, 15, 16 ka, between that time until nung mag-EB Babe ka, di hindi ka nakapasok, anong ginawa mo between that time? Nung time na yun, sayaw pa din, direct. Saka sumasayaw. Kausuhan nun, mga, tawag dito, variety show, variety dancers. Ito yung grupo kayo, sasayaw kayo sa mga Japanese bar. For 300 pesos na 45 minutes show. Yung 45 minutes show na yun, iba-iba na yun. Kumbaga sa dancer, nandun na lahat. May hip-hop na prod talaga siya. Prod siya. May iba-ibang klase ng sayaw. Para ka hindi naman parang, kasi yun na yun eh. Entertainment na yun eh. So, 45 minutes show for 300 pesos. Ito yung mga bar, Japanese bar sa Makati. Kasagsagan ng Illusion, ng Upstage. Until now, buhay pa rin naman yung iba. Especially the Upstage. Yun. Kasi ko yun eh. Ang mga Japanese, mahilig sila sa sayaw. Mahilig sila sa entertainment. Mahilig sila sa show. Yes. Oo. Pero yung show na to, maayos na show to. Hindi to yung hindi show na bastos-bastusan. bastusan. Dito talaga, lalabas yung pagiging versatile mo as dancer. Pero ba't ang baba ng TF? Kasi ang tagal na nun, direct. Hindi rin. Taon na 300. Kasi may May- management kami na parang sila yung nagpo-provide ng costume, ng service. So, 300 ang uwi mo. Oo, basta per show, 300. Sa isang gabi, nakaka-apat kaming umisi. Ang tawag sa bar is umisi. So, parang ganun. Tapos, sahuran siya. So, everyday may show kami. So, kung pagsasama-samahin mo naman din yun, Naka malaki 1-2 naman ka. din yun. Naka 1-2 ka per day, per night. Oo, per night. Araw-araw yung show. Hindi na masama. Hindi na masama. Oo. So, ibig sabihin, kunyari, first umise, mga alas 6. Ang start ng showtime is 8 p.m. Tapos hanggang mga 2 Hanggang a.m. 2 kayo. a.m. yan, oo. Iba't ibang, pagkatapos, kunwari, isang umise, natapos kayo, 45-minute show, syempre, pahinga lang, hinga-hinga lang, bihis ulit, sa kayo service, lipat naman ng another umise, ganyan siya. Grabe. Ganon. Pero okay na rin. Siguro libre pakain na din naman libre doon. naman, Libre naman. transportation na din. Tapos nakatira ka pa rin sa lola mo. Nung time na nun, Oo. Ako So, na yung bumubuhay sa amin ng lola ko nung time na nun. Grabe. Alam mo, wow. Alam mo yung tipong, ito yung mga, marirealize mo talaga na, may mga tao talaga na yung, talagang pinaglalaban nila. Hindi lang yung pangarap nila, pero yung buhay din talaga ng mga mahal nila sa buhay. Totoo. Kasi wala kang, Kasi sino? Kayo na buhay? Diba? Ano ka lang? Dasal ka ng dasal na, Lord, bigyan mo ako ng pera. Ano yung babaksak yung pera? Hindi mo tatrabahuhin. Diba? Tsaka di mo matatawagan yung, Papa, pwede makahingi na. Wala Wala naman akong ganun. Hindi naman Ma! tayo nepo, baby. Ay! Oo nga. Oo. Di ba? Tsaka hindi kayo tipo, Ma, baka naman, pa-Gcash. Walang ganun kayo. No? Kailangan mo ng sabayan ng diskarte. Diskarte na malinis, na maayos, na hindi ka nagnanakaw, wala kang niloloko, wala kang iniargabyado. Oo, yes. Iba pa rin yung feeling na yung bawat sentimo, pinaghihirapan mo. Yes, Iba yes. pa rin yung feeling na Tsaka ganun. mas hindi lang sa fulfilling, mas hindi mo siya winawaldas. Mas iniingatan mo siya at pinapahalagaan mo yung meron ka. Kasi pag ninakaw mo yan, talagang marami kang mga Louis Vuitton, mga Dior Totoo na naman yan. Kasi, Diba? ano yun, pera lang naman yun. Kaya kong kitain ulit yan. Napakadali lang. exactly. Unlike kapag pinaghihirapan mo, parang yung piso nga lang, parang hirap na hirap ka pang pakawalan eh. Yes, Diba? yes. Parang ganun. Tapos paano ka nakapasok ulit sa EB, babe? Ito na nga, direct, di ba, yung first batch, may nakuha na silang 10. Doon sa 10 na yun, may nabuntis. Unang nabuntis. Pakilala mo yan, si EB, babe. Kim. Shout out to EB, babe, Kim. Ayun, so yung unang nabuntis. So, syempre, nabutas. Syempre, laging absent. Minsan may absent, ganito, ganun. So, nag-decide ang Bulaga, ang tape kasi may hawak sa amin Yes, that time.
nga kailangan natin magdagdag ng another girls, ng 3 girls, para if ever may absent man na dito, at least buo pa rin, hindi butas yung girls, lalo pag everyday kasi yung show. So, pinatawag nila yung mga nakapasok nung first batch. So, Okay, pili okay, lang okay, kami. okay, O, okay. pili lang ulit. Pili Mm. lang yung pinatawag. Siguro, pinabalik kami, mga 20 kami. Oo, 20 kami. From 20, kumuha sila ng 3. At ayun na nga, Direk, doon ako nakuha. Pero anong kailangan mong gawin para makapasok? Tapos sobrang patayan sayawa. Yung talagang Showdown ulit kayo. pak, like split, Ganon. ganun. Showdown ulit kayo. Tapos, botohan ulit. Ganon. Kung paano Puputuhan sa TV? Sa TV. Tapos may judge din. Syempre, hindi naman maaalis yun eh. Okay. So Yung parang time na noon. tinelevise pa din yung Oo, paghahanap. tinelevise pa rin yung paghanap. Pero mas mabilis na yung process. Unlike yung noon. Yung noon, Gets, parang gets. parang PBB style eh. Dinala kami sa Bulacan, tapos uuwi kami pag Sabado na, tapos balik ulit ng Monday. May mga training, may acting, may dance workshop, may makeup workshop. As in, artista, talaga, whole package. Ganyan. Okay. Pero hindi niyo naman nakaaway si Sex Bomb. Hindi naman. Hindi naman. Hindi mo alam. Ay, Pero char. baka nga. Ay, baka Char. totoo yung kalmutan. Ay! Kasi yung second batch, yun yung pagpasok ko na. Hindi ko na naabutan yung showdown. Kumbaga, nag-showdown yung EB Babes at Sex Bomb. Yun yung parang after a week, ilo-launch na yung bago. Kami na. So, hindi ko naabutan yun. Nagkalmutan ng... Sabi nila. Nagkalmutan ang Sex Bomb at EB Babes. Meron daw doon. Sino ang Ay, nakinalmot? hindi ko maalala sino direct. Pero Yun true lang- daw. True daw. 'Di ba na yun, na chismis Hindi ko yun? ano Na yan, chismis? Oo, totoo daw yun. Eh, syempre, hindi mo naman maalis minsan kasi yun kapag sobrang hataw ka. Wait, nagkalmutan sa stage? Habang nag-showdown. Oh. Pero baka hindi naman sinasadya and hindi natin alam kung ano yung totoo. Pero yun Yes. lang naman yung sabi-sabi. May nagkalmutan. Ay, parang mga pusa. Ay. Nako. From EB Babes, marami ka pang pinagdaanan bago ka maging menu head nyo ngayon. And we will find out more about that. Pati sino ba yung mga nakalmut niya rin sa showbiz? Ay! So pagbabalik po ng Think Talk Tea. Hi everyone! Thank you so much for watching. If you enjoyed this episode, please make sure to give us a like, share this video, leave a comment down below, and subscribe to our channel. Okay, gaano ka katagal? Wait, bago pala ang lahat, nung during the cut namin, kamukha mo si Ivana. Ay, talaga. Ako lang ba first nagsabi? Imposible. Hindi naman po, marami. Pero parang nakakaya naman. Parang ang layo. Hindi kamukha. Sabi rin ng asawa ko, Ayun. na nagpupunta ng upstage. Alam mo ang pangalan ng mga CCA. Tayo dyan eh. Okay lang. We're free. Cool kami mag-asawa. At Hindi kami seryoso. least, Hindi kami oo. ano dyan. Pag mahal yung isa't isa, nandun yung trust. Oo, diba? hindi. Tsaka parang, di pumunta ko sa umis. Okay lang, pupunta ako? Di ba? Let's go. Oo. So, gano'n ka katagal nagstay sa EB Babes? Nung pagbalik ko na. pagbalik mo Ito na. nga ang dyan. Ito na naman ang plot twist. Dami ng plot twist ng buhay mo. Direct. Nung nandun na, syempre, ito na, binigay na. Ito na talaga. Ito na siguro yung perfect time. Then, yun nga, hindi akalain, hindi ko ine-expect dahil bata ka. Syempre, marahas ka, especially when it comes sa sex. Ay. Di ba? Hindi ka marunong gumamit ng contraceptives. Hindi ka familiar doon. So, nabuntis ako. So, nung time na nandun ako sa EB Babes, di ko alam. Nabuntis na pala ako. So, tumagal din ako doon ng, imagine, 7 months yung tiyan ko. Nandun ako ng 7 months. Wait, hindi mo alam na buntis ka 7 months? Yes. Imposible. Kasi irregular po ako, direct. hindi lumaki yung tiyan mo? Hindi, ito, irregular ako. So yung mga first, yung mga 1 to 3 months, hindi ko alam. Okay. Nabuntis ako. Kasi nga, irregular ako. Nasanay ako na hindi ako nagkakaroon. Tapos, hindi naman ganun kalaki. Tapos, nandun yung bata ka eh. Hindi mo pa alam yung PT. Wala kang ganun. Natatakot ka. Paano ba to bibilihin? Hanggang dumating sa point na parang nararamdaman mong may something na, may kakaiba sa'yo. So, nilakasan ko yung loob ko noon, bili ako PT. Ganyan. Natakot kang bumili ng pregnancy test? Siyempre, bata pa ako noon, Direk. Hindi ko alam Sabagay, baka I can imagine. Oo, parang pagbibilan ba nila ako? Kasi more on more on nakafocus ako dun sa goal ko na kailangan kong umasenso sa buhay. Yeah. So, hindi ko na yung napag-aaralan yung yung mga bawal, yung ganito.
So, nung bumili ako, tandang-tanda ko pa yun, nasa CR ako, ano bang gagawin ko dito? Paano ba 'to? Ganito, ganyan. So, ginawa ko na siya. Pagkita ko na dalawang guhit, ganun pala yung feeling. Para kang binuhusan ng mainit at malamig. Hindi mo alam na "Shit Lord, ano ba 'to? Anong gagawin ko? Ano bang uunahin ko? Binigay mo 'to, ta's binigay mo rin 'to. Ano ba talaga yung para sa akin dito?" Kasi Mm. gulong-gulo na ako, eh. Na parang ito lang naman yung dinasal ko sa'yo, bakit ito yung binigay mo? Sasabihin ni Lord, "Kasama ba ako sa kama niyo?" Exactly. Diba? Sabi niya, bakit parang kasalanan ko?" Exactly. Eh, nung time na nun, sobrang saya ng lola ko para sa akin, para sa'min. Of course, syempre, napapanood Tapos, kayo sa Itbulaga Ilang everyday. years kong hinantay yun. Yung first na attempt, hindi binigay. Mm. Tas nung second. So, nung time na alam ko nang buntis ako, tinago ko siya. Tinago ko siya. Hindi ko alam paano ko sasabihin, eh. Hanggang dumating sa point na, itaktak mo portion. So, naka-off cam kami, 'di ba? Mm. Hindi ko makakalimutan yun, si Kuya Joey lumapit sa akin. Sabi niya, kasi nga kilala nila ako si Brenda. Sabi niya sa mga iba kong ibe-babes, buntis yan si Brenda. Oh my God. Kasi nakahangin ka, nakasexing damit ka. Ang nakita niya kasi, yung karug, di ba pag buntis tayo, may karug, may itim, na parang balahibo, na nakaganon. Wala kasi akong anak. Ay, sorry. No, not sorry. It's a Oo, choice. Ito na oo. naman. Ayaw ko, hindi naman ako talaga, Oo. ayaw ko naman magkaanak Anak talaga. So, hindi ko yan So, alam. yun, ganun pag buntis, direct, may karug kung tawagin. Parang merong itim, itim na guhit. na parang mabalahibo, parang ganon. Ah. So, sinagot ko siya, hindi. Sabi ko, hindi Kuya Joey, ano po yan? Mabalbon talaga ako. Tingnan mo, ang balbon ko. So, normal na yan sa akin. Hindi, buntis ka. So, medyo kinabahan na ako noon. Tapos, mas kinabahan ako kasi every Saturday, may training kami. Iba't ibang klase ng dance. May training na pinoprovide sa amin ng Itbulaga, ang tape office. Para syempre, mas lalo kang gumaling. Dumating kami sa point na nasa training na kami ng gymnast. Direk, paano ako magji-gymnast ng buntis? Paano ako tatumbling? Paano ako magbe-bending? Baka duguin ako. Baka doon ako mamatay. Di ba? Oh, So, totoo. ginawa ko noon, gulong-gulo ako. Hindi ako nagpaalam. Absent. Awol. Yung RM namin, si Tita Jo, ayan, shoutout sa'yo, Tita Jo Peralta. Tawag ng tawag sa akin. Hindi ko sinasagot. 2 weeks yun. Wala talaga. Hindi ako nagpaparamdam. Hanggang parang kailangan kong magsabi. Kailangan kong kahit ano, kahit di na lang totoo. So tumawag siya. Hindi niya ako tinantanan. Ang sabi ko na lang is, Tita Jo, kasi yung tita ko, yung family side ko, nagagalit sa akin. Parang, habang buhay na lang ako dancer, hindi ko tatapusin yung pag-aaral ko. Ayun po. Kaysa magtalo-talo, syempre, family first. Ganyan ba yung ganyan ba yung dialogue ko. So, sinunod ko po sila. I'm sorry po, pero ipupursue ko muna yung pag-aaral ko. Yun yung another kasinungalingan na naman. Press release mo yun. Oo, press release ko yun. So, ayun, naging awol ako sa kanila. Pero eventually, habang tumagal, nalaman din naman nila, lalo na kausuhan na ng social media noon. May Yes, Friendster yes. na noon. So, hindi mo na maitatago. Ayun. Hanggang nalaman nila, ayun. Pero believe ako sa'yo na you kept it Kumbaga hindi sumagi sa isip mo na you were gonna, Parang ipalaglag. yes. Parang sa akin kasi, baka ito yung calling. Baka, dalawa yung binigay sa yung choices. Sa buhay natin, lagi tayong may choice eh. Ikaw gagawa nung ikakaganda ng buhay mo. At hindi naman porket binigyan ka niya ng yung isa doon is pangit na. True. 'Di ba? True, Baka binigay niya sa akin yung EB-Babes na to, bigay ko sa'yo yan kasi mabubuntis ka, mag-ipon ka dyan. Ipunin mo yung magiging mo dyan. Kahit 7 months lang yan, ipunin mo yan. Nakaipon ka naman. Nakaipon naman ako, pampaanak ko, ganyan. So, ayun. At thankful naman ako kasi kala ko nung una, mag-end na ako. Parang, shit, ang aga ko nabuntis. Anong gagawin ko? Mali na nga yung buhay na kinagisnan ko. So, yun yung naging purpose ko up to now, yung anak ko. Siya pala yung purpose ko sa buhay. Bakit ako lumalaban at bakit mas lalo akong nagkakaroon ng eagerness sa buhay. Kasi siya pala yung purpose ko para mas lalong ayusin at abutin yung mga pangarap ko. At ngayon hindi na nga pangarap ko eh. Pangarap niya. Pangarap ko para sa kanya. Kung dati ang purpose mo is to make your lola's life better. Ngayon, Yung anak ko. anak mo naman. Na parang, thankful
thankful ako kasi hindi niya naranasan yung naranasan ko nung bata. Yes. Na Actually. ultimong, pag may sore eyes ako nung bata ko, ang gamot lang namin direct, ihi ko. True. Ganon, kahirap ang buhay namin ng lola ko. As in, hindi kami makabili ng gamot. Sarili kong ihi. Yun yung ipapagamot sa akin. Kasi yun sabi ng mga matatanda, di ba? Wiwi daw yung gamot. So, yun, thankful ako na hindi yun naranasan ng anak ko. Na ngayon nakaka-afford afford ko na bumili ng gamot. Magkasakit siya, kaya ko nang bumili ng gamot. Na dati yung Jollibee, pinapangarap ko lang nung bata ako. Ngayon yung anak ko, Mami, gusto kong Jollibee. Okay. So, thankful talaga ako na ang layo na ng buhay ko nun, na alam ko, malayo pa rin naman hanggang ngayon doon sa pupuntahan ko. Pero happy ako sa meron ako ngayon. And proud ako kung anong meron ako ngayon. You should be! You should be proud of yourself. You should be very proud of yourself because I'm getting emotional also. I don't usually cry, diba? Pero it's like the strength. Yung strength to not just fight for your dreams. Kasi parang a lot of people can buckle eh. Parang, ako. Alam mo, una, pwede ka mapariwara. Hindi ka naman napariwara. Nung nabuntis ka, marami kang pwedeng choice na chinus mo yung anak mo eh. And then even after nagkaanak ka, pwede mong sabihin na parang, parang nasira na yung buhay ko, pwede kang mag-addict or whatever, mapunta ka sa mga lalaking hindi naman maag-ayos sa buhay mo. Just to exit, diba? mag-escape dun sa True. Alam mo yan. stress. Alam mo yan, diba? sa buhay Kakabit-kabit na ka na lang kung gulo-gulo. sino-sino, Oo. diba? Pero hindi eh. You chose, kumbaga parang, ang dami mong test sa buhay, lahat pinapasa mo. Mataas ng grade mo ha. Sa mga, Sana. yeah, so far. I mean, I've only met you now, but it seems like your life, and sana maging maging inspiration talaga to sa mga tao na parang pag may konting adversity, sira na buhay mo. Hindi ganun. Hindi ganon. Hindi siya ganun. Hindi siya It's not ganon. like that. Ikaw ang gagawa ng sarili mong ikaw ang story maker ng story mo. Ikaw ang director, ikaw ang script writer, ikaw ang actor. Yes! Yes! Ikaw lahat yan. Ikaw yan. Lahat Kung yan. papaubaya mo sa iba, wala kang happy ending. Pero kung ikaw ang Sobra. gagalaw, malayo man, matagal man, pero yung end nun, may tropeyo doon na naghihintay para sa'yo. Correct. And so, after nung, di ba nabuntis ka na, nakabalik ka ba sa EB Babes? Hindi na. Ano Kasi na ano naging- na eh. Bawal bang may anak na doon? Bawal na may anak that time. Bawal na. So, So, bagay, no? Mahirap din naman pag mga dancer, may mga anak-anak sila. oo, Gets bawal naman. na. Pumasok na ako dito sa online gaming. Online gaming. Online gaming ng mga Pogo. Way back pa. So, hindi lang siya ngayon. Matagal na to. Matagal na ang talaga. Pogo sa Pilipinas. Wait, Matagal na, direct. Sobrang tagal na. Pero in fairness sa kanila naman, napakalaki din naman ng naitulong nila sa ating mga Pinoy, lalo na sa mga walang trabaho. wait. Itong Pogo na to, anong klaseng Pogo to? Ano kami, dito naman, yung games na yon bingo siya. So, to entertain yung mga players naman kasi hindi Pinoy. Mga foreigner. Okay. So, to entertain, may mga model na papakit ka lang sa camera, habang may camera, habang hinihintay yung result ng bingo. Parang kumbaga, pag sa boxing, may mga ring girls, kayo yung parang ring girls. Yes, parang gano'n, to entertain them, para kaming asap na, kunwari, Sumasayaw-sayaw din? sumasayaw, may prod, ganyan. Kunwari, pagsapit ng alas 12 ng tanghali, depende kung anong shift mo. Kung morning ka, ang showtime nyo, 12 noon. So, lahat kayo ng model, magpapakita ng mga talent nyo, may sasayaw, may kakanta, mag-a-acting, ganyan siya. So, para kayo naglalaro, parang playground lang siya, na hindi mo may isip na trabaho to, na nakaka-stress to. May enjoy mo siya, at the same time, kumikita ka ng malaki. Malaki yung TTF. Nung time na nun, parang 50,000 a month. Di na masama. Malaki na yon nung Di na time na masama. nun. Tapos Oo. iba-ibang rate. Alam ko sa amin may nag-80,000 a month eh. Pero yung mga nanonood sa inyo, anong country galing? Ibang bansa. As in, ibang bansa. Ay, Walang iba-iba? Pinoy. Opo. Kunyari, Walang may Pinoy. galing Russia, may galing Finland, Oo, ganun, parang ganon. ganun. May Taiwanese, may Chinese. So Wala Chinese. lang, wala lang Filipino. Pero, yung pinaka-office, dito sa Pilipinas nga lang siya. So, ayun siya. Kumbaga kahit paano, hindi na rin masama yun for Opo. you. Kasi syempre, ano mong gagawin mo pa, di ba? Hindi ka naman makakabalik sa EB Babes. True. And then, kailan ka na ngayon nakabalik sa showbiz? Nakabalik ako sa Like showbiz. as a model or something yung, di ba nag-model Eto ka nga, din? Derek eh.
Kaya pala ako sumahod na naman ng malaki. Si Lord, eto na naman. Meron ka na namang something. Eto na naman. Kaya pala ako pinasahod, pinaramdam sa akin yung ganito kalaking kumita ka ng malaki kasi kailanganin mo yan. Kailangan mo yan kasi darating yung time na kukunin ko yung lola mo sa'yo. So, during on my casinos, during on my habang tumatagal, nagkaroon ng sakit yung lola ko, breast cancer. So, yun pala yun, na-overwhelm ako na ang laki na kinikita ko, ang sarap. Pero buti na lang hindi ako waldas na tao. Yung pala may pagagamitan. Kasi yung gamot ng lola ko, mahal. Sobrang mahal kada araw-araw magkano ginagastos mo. Hanggang dumating sa point na, ayun na, kinuha na siya. Parang umiikot yung mundo ko sa online gaming nang hindi ko alam ano nangyayari sa labas. Kasi work, bahay lang ako to provide yung medicine ng lola ko, yung mga kailangan niya. Hanggang nung nawala siya, parang sabi ko, kailangan ko ng lumabas sa comfort zone na to, lumabas sa ganito. Sabi ko ganun. Kahit malaki kinikita ko dito, parang nonsense na rin eh. Kaya pala sa akin to binigay kasi may pagagamitan. So, para saan pa? So, kailangan ko hanapin ulit yung sarili ko. Yung purpose mo. Yung purpose ko. Kailangan kong lumabas ulit kung ano ba talaga. At saka kailangan kong bitawan na yun. Parang gano'n. So, bitawan na yung buhay nun sa casino. oo, sa casino. So, nung lumabas ako sa casino, eto na, kausuhan nun. Syempre, kasama ko sa casino, mga model, mga magaganda, malalaki yung boobs, mga flawless, mga sexy. As in, talagang mapapawaw ka na parang ikaw, check ko lang yung balat ko parang ang ba't mas layo. makinis pa sa'yo? Direk, makinis na ba ako ng ganitong lagay? Nahiya naman yung butis ko. Wait lang Hindi, syempre nung time na nun, hindi pa ako marunong mag-ayos, Direk. Wala pa akong alam dyan. Kumbaga sa akin, work ako kasi gusto ko mag-ipon. Hindi ko kailangan magpaganda. Diba? Parang ganun sa akin. Kung Hindi ko prayo mo pangkain. Oo, ganon. So, nung lumabas na ako doon, nung nandun ako, sabi yung mga model na kasama ko, uy, may bibigay ako sa'yo racket, car show, ganito, ganon. Paglabas mo, kumbaga pag ayaw mo na rito. So, nung nasa labas na ako, umexit na ako sa casino, yun na nag-start na akong mag-car show, mag-motor show, tatayo ka sa car show ng 8 hours, may 3-5 ka na, tapos maraming magpapapicture sa'yo. Ganyan, sisikat ka kasi may mga fanboy na sila yung magiging tulay mo para makilala yung pangalan mo kasi pipicturean ka nila. I-upload nila sa SOCMED. Ganyan. So, iba-iba yan. So, yun na. Tsaka ako pumasok sa pagbo-model naman. So, naging car show model ka? Oo. Car shows lang? Car show, lahat direct. Motor show, corporate. O yung Romarampa, yung mga tipong mga di ba, how do I say? Kasi may mga friends ako model, pero parang hindi sila nagka-car show. Iba-iba yung branches ng model. Meron kasi Yes. may nagre-rap, ito Yes. yung mga high fashion kung Yes. tawagin. Meron namang mga model na labas suso, tatayo sa car show, get sexy, yes, ganda. So, nandun ako sa distrito na Labas yun. suso mo? Hindi naman, wala pa ako suso nung time na noon. Okay. Gawa ba yan? Oo. Pinaghirapan ko yan. Okay, direct. alam mo parang gusto ko nga din eh. Pero may purpose to. Kaya ko to ginawa. May purpose din to. Oh. So, may purpose to. So, nung pumasok nga ako dun sa pagmumodel, Nung time na yun, wala ka pa? wala pa. Nung Ah. pagpasok ko pa lang sa model. So, parang sabi ko, ay, na-intimidate ako dun sa mga kasama ko. Pero syempre ako, kaya naman ako pumasok doon to earn eh. Hindi naman Yes. para makipagkompetensya Yes. diba? Hanggang dumating sa point na ito na, may lumapit sa akin from Playboy. Na gusto nila akong makuha as playmate nila. Playboy Magazine. Playboy Magazine Philippines. Yung playmate is ang tawag sa mga pumapasok sa Playboy. Kasi sa isang taon may 12 playmates. So may playmate ng January, may playmate ng February, March, ganun-ganon. So yun ang tawag doon, playmate. Oo. So bakit ako papasok dito? Sabi kong ganun. Hindi naman ako maganda ikumpara sa mga ibang babae. Totoo yun. Nung time na noon, neg-neg pa ako. Ganyan. As in, di pa ako nag-aayos. So, nung unang ligaw nila sa akin, nag-no ako. Kasi wala naman ako ipapakita. Ano papakita ko? Oh. Wala talaga. Baka mabas lang ako dyan. Di pa ako kakinisan. Ganyan-ganyan. So, first attempt nila, nag-no ako. Second attempt, nag-no ako. Ika-third, siguro mga ilang year, hindi naman super 2 years, siguro in spam of 1 year. Oo.
parang sabi ko, teka lang, bakit hindi ko gawing platform to? Gawing platform to para sa mga babaeng may anak na. Oh. Kasi nung time na nun, may anak na ako. 'Di ba? May anak na ako. At doon ako nagkakaroon ng ng galit sa mga client nung time na nagmo-model ako, na parang nare-reject ka pag may anak ka. 'Di ba nakakatawa nun direct, magpapagosi sila yung mga client, papagosi, interview, ganyan-ganyan. Tatanong sa'yo, may anak ka na ba? Pag sinabi mong may anak ka, ligwak ka. Na parang, ha? Ano bang skills ang hinahanap nyo? Bakit? Dadali ko ba yung anak ko sa modeling? Exactly. Bakit? Ano kinalaman ng may anak doon sa trabaho? Ang scope of work ninyo, tatayo lang naman doon sa brand ninyo? Oo. Or either magbibigay ng leaflets? Anong kinalaman ng may anak? So parang discrimination agad. Ah, 'Di ba? Bakit? Titirahin mo ba yung model at gusto mo ng single, ng Hindi mo virgin? masabi. Malay. 'Di ba? Pwede Baka, 'yun. Mga baka. manyakis na client na Marami naman gano'n. talaga yan. Exactly. So parang yun yung naging yun yung nagpa-open ng isip ko na, ay, gamitin ko tong Playboy na to, gawin kong platform para Kumbaga, sa mga pang-increase ng value mo. nababalikan ko tong nag-no sa akin, na nag-reject sa akin, nahahabulin mo ko kasi may pangalan na ako at ako naman ang mag-no sa'yo. Ganon. Ay! So, nung time na nun, pangatlong ligaw nila sa akin. Sabi ko, sige na nga, go na ako. At saka parang kailan ko gagawin to pag matanda na ako? True. Parang mas nakakahiya naman, di ba? Pero nung Parang- time na yun, kaya ka nagpagawa. Oo. Before ka Nagpagawa na mag-Playboy. ako. Nung nasa Playboy na ako, ito na direct, nung nasa Playboy na ako, naging playmate muna ako. Okay, okay. Naging playmate muna ako ng March ata. Oo, playmate ng March. Wala pa ako. Unang labas ko sa magazine, wala pa. Sexy lang, ganyan. Patwitams lang. Okay. Pero Tapos, bikini-bikini na yun. bikini, ganyan. Kasi wala ka namang pwedeng i-flaunt. Yes, Ganyan, yes. ganda lang. Oo. 'Di ba? Dahil sa makeup. Tapos, nung time na nun, may tinatawag palang Playmate of the Year. Right. So, yung Playmate of the Year, ikaw, kumbaga sa FHM, may top 1. Ah. Yun yung siya yung top 1. Sa Playmate Philippines or Playmate ibang bansa, may ganun din. Playmate of the Year, ikaw ang top 1 sa lahat ng Playmates for the year, for the whole year. So 12 Playmates kayo, maglalaban-laban kayo para sa crown ng Playmate of the Year. Siyempre, wala kang choice. Kasama ka talaga doon sa contestant na yun. Kasi Playmate ka ng March yes, oo. Sabi ko, anong ilalaban ko? Kasabayan ko Rob Ginto. Oh, Na nasa okay. Viva Max na ngayon. Rob Ginto, Janine, kilala din siya sa mga model. Basta lahat nung namin, nung batch namin ng Playboy Philippines from January hanggang December, wala kang itatapon. As in, yun yung kinaka-proud ko. Kasi yung sinasabi ng iba, parang yung dati daw na Playboy Philippines, parang exotic. Yun yung sabi nila, dati. Pero nung batch namin, as in high-end, as in, wala kang itatapon, lahat matatangkad, lahat pwedeng pang-international yung labanan. Ganun siya. So talagang proud ka. Magiging proud ka talaga yung makasabay mo, gaganda eh. Ano Diba? year to? Mala-mala. 2017. Kasi 2017. 2018 ko nakuha yung crown eh. Ay! Ako yung Playmate of the Year. So 12 kami naglaban-laban nung year ng 2017 ng January Playmate to December. Tapos, na-crown ka ng 2018. Na-crown ako ng Playmate of the Year 2018. Wow! So, pinaghandaan ko yung Playmate of the Year 2018 kasi ilalabas siya ng New York, dadalhin siya. So, yun yung naging ko, ay teka, kailangan ko paghandaan to. Oh, So, papapasuso ayun. ako. So, at saka parang din eh, And there's parang nothing wrong, I mean, dito. walang masama doon kasi hindi ko naman ninakaw yung pera pampagawa eh. Tsaka, hello, Pangdagdag, katawan mo naman yan. pangdagdag ng confidence yan At sa saka sa sarili. trabaho mo. Kailangan mo yan to invest, hindi para Hindi para nagpaano ka lang kasi Kasi, para mas maganda gumagalaw kapag Oo. nagugas ako ng pinggan. Hindi ganun eh. Nasa sayo naman yun paano mo dadalhin eh. Hindi, Diba? tsaka trabaho mo yun. Kung investment mo yan, eh. Gusto mo maging Playmate of the Year. Year. Gusto mo mapunta ng New York. Syempre, kailangan mo yan. Totoo. So, yun nagpagawa ko. Kasi nga, may shoot kami, final shoot, bago mag-awarding sa Coron, Palawan. So, yun, kailangan. Syempre, ayun na yun talaga. Yun na talaga yung, okay, this is it. Gagawin ko siya ng isang beses lang sa buong buhay ko. At di na mauulit. Naked. Ay. Helen Adarna style. Ganon siya.
Oh. Wow! Ganun siya. Okay, I have to cut for now. Oo nga, parang in-imagine mo, ano ba yung sinot ni Ellen Adarna? Oo, di saka ano yung logistics nito? 'Di ba? Yung parang ano yung logistics pag nagsushoot tayo ng nude photo shoot sa pagbabalik po ng Think Talk. Hello mga katsaa, maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, siguraduhin mag-like, i-share at mag-comment sa baba. At kung gusto niyo pang mapanood or mapakinggan ng mga iba naming episodes, please subscribe. Okay, so paano mag-photoshoot ng hubad? I mean, ano yung... Wala kang damit, direct, syempre. Paano? Kasi nga, isipin mo maraming tao. Oo. Yung pinuntahan namin sa Coron, yun yung naging cover ng aking magazine 2018. Kasi ako na yung Playmate of the Year. Yes. So, nilabas nila ito nung awarding na. So, wala kaming idea. Basta, kami yung naglaban-laban. 3 kami na lang natira. Si Rob Ginto, si Janine, ako. Hindi namin alam kung sino yung mananalo at sino yung cover ng 2018. Doon na lang on the main event ng gabi malalaman. Yes. So, pero pare-pares kami ng sinut isa-isa na ganito, ganyan. So, ginawa namin siya sa Coron, Palawan. Walang ibang tao. Walang tao doon sa pinuntahan namin. Tapos, kami lang, tapos prod. Pero, syempre, nandun pa rin yung ilang factor eh. May prod kasi. Oo. Pero in fairness naman doon sa photographer namin, videographer, ayan, na very professional naman talaga. Yeah. Ayan, si Derek Owen, siya yung nagpa-photoshoot ngayon sa mga beauty queens. Ayan, sa Miss Universe Philippines. Ayan. Yes. Tapos si Sir JJ Maghirang, Velvet Studio. Ayan, very professional. Pero yung mga tao, may mga assistant kasi yan sila. Syempre. So ang request ko, pwedeng kayo lang po. Oo, Yan yung request ko para hindi nakakailang. Yes. Kasi ang ginawa ko nun talaga frontal. Pero, nakatago naman yung ating baba. nakatago? Oo, nakaipit siya. Parang nakadikwatro ka. Nakadikwatro ka. Yung actually, yung gusto ko malaman kasi parang, ano ba ito? Nakabuka ka ba or something, di ba? Hindi naman. Nasa Oo. sayo naman yun, Derek. Okay, yun na nga yun na Ayun nga. naman, kaya ako naman ginawa yun. Kasi, ang dami ko story. Tulad niya, narinig mo yung story ko. Hindi naman porkit nagubad ako, yun na yun eh. Diba? Exactly. Di ko nga alam na nagupad ka eh. Na hindi naman porkit ginawa ko yun dahil gusto kong makita niyo yung katawan ko. No. Kasi kung titingnan mo talaga ako, dun mo makikita. Bakit? Sino ba si May Eugenio? Ano ba yung istorya kay May Eugenio? Ano ba yung mga scars na meron siya sa katawan niya? May scars Saan ka ba? nanggaling? Hindi, I mean deep. About Deep life. scars. Oh, Na yes. nagpatibay sa akin, na nagpahubog sa akin. 'Di ba? Nakwento mo ba yun dun sa Playboy Opo, interview? nasa magazine yun. Yes. Kasama yun sa ni-write up ng writer. Yung story na yun. Pero pag kunyari, nag-photoshoot ka ng ganyan, mini-makeupan yung katawan din, ganun. Kailangan yun, Direk. May makeup Kailangan. May din. makeup naman. Kasi nung time naman nun, ang peg namin is dapat mukha kang morena. Island girl ang datingan. So, parang pinabronze So, kayo. pinabronze ka talaga. Ayun Tapos, siya. kaya siguro ako yun. Hindi ko kakain ng mga 3 araw before the shoot. Mga 1 month ata ako nag-diet nun. Pinaghandaan ko talaga. Tapos, workout, no? Oo, workout talaga kung workout. Kasi dadalhin siya sa ibang bansa eh. Yeah, Magiging, oo, tama. ikikip siya ni Ni Playboy US. So, nandun ka? Diba? Very na yun. Very nakaka-proud na yun. Kasi hindi naman lahat ng babae kaya gawin yun eh. Oo. Actually, sabi ko nga nung break, di ba? Parang pinagsisisihan kung hindi ako nagpa-picture ng hubad. Nung kabataan ko. Seryoso Kasi kailan mo gagawin, di ba? Gawin ko kaya ngayon. Wag na ngayon. Wag na Okay na ngayon. yan. Okay na? Oo, okay na Sure yan? Sure na yan. Okay na yun. Na-try mo isang beses sa buong buhay mo para pag tumanda ka, memories, di ba? Na nagawa ko yan. Parang ayun yung katawan ko before. Oo, di ba? Right, yes, Kinaka-proud ko yan. Yes. Dahil yung nakikita niyong katawang yan, ang daming pinagdaanan yan. Bata pa lang siya. Ang dami ng naranasan yan. From Pamela 1, sa kalsada ng Baklaran, to Palawan. Oo, di ba? Galing na habi yan, Sa part na Direk. yun. Sa part na yun. Parang Habi hater yun. ako sa part na yun. So, ito syempre, naging playboy ka. Mm. Di ba, mag-playboy ka, syempre, hindi mo naman maiwasan na meron talagang mga lalapit at mag-offer ng mga bagay na pwede mong i-accept at tanggihan. In other words, indecent proposals. I'm sure naka-experience ka. Can you please tell us about it? Marami. Meron nga isa sa may-ari ng airlines, nasabi ko na to before sa ibang podcast, na isang may-ari ng airlines na parang inoferan niya ako noon na gagawin niya akong jowa.
parang, eto, gagawin kitang jowa, tapos ito yung makukuha mo sa akin monthly. Pero may asawa ako. Question. Ano na tayo? Open na naman tayo eh. Magkano ino-offer monthly? Malaki din. Sobrang laki Baka din. mala-mala. Siguro mga nasa ano yun. Basta ang offer niya sa akin is, basta lagi, susuportahan niya ako. Ganun. Siguro mga most likely 100 per month, 100K per month. Tapos iba pa yung parang first offer niya na titikman ka niya for 500, Ay, may mga ganyan. ganon. 500,000, oo, may ganyan. May costing. First May ganun tikim. talaga. Grabe. Oo. Konti na lang may kontrata. May First ganun tikim, talaga. 500K. Monthly retainer, 100. At, Pili ko hindi na 100 yun. nangyayari yan ngayon, even sa mga artista. Nangyayari yan. Marami akong kilala. Oo, na naririnig. Siyempre, marami tayong connection direct. Siyempre naman. Oo. Yung iba mga tao, ang mahal mo naman? Ano, gold yung ano mo? Pepe mo? Di ba? Pero hindi nila alam, kaya ng politician yan, kaya ng mga taong mayaman yan. Di ba? May sinasabi na sa mga babae yun? Di ba? May mga kasi naano ko yan na-brought up ko yan sa isang podcast. Tapos nagbabasa ako ng comment, parang hindi sila makapaniwala. Well, we cannot please everyone na maniwala sa storya natin. Pero, Huwag nga kayo, ba't nakapagbayad na ba kayo ng gano'n? exactly. Pero totoo kasi yun na kaya ng taong, desididong tao na gusto ka, kahit magkano ka pa, bibilhin kita. Kasi eager ng lalaki yun yung makuha ka nila. Hindi lang yun. Nakita naman natin, kung politician yan, mala-mala, hindi naman nila pera yan. Mala-mala, kinuha lang din yan sa mga kung ano-anong something. Kaya, Wala sa kanila yung mga Oo. 2 million. Wala. bariya Wala lang yan, di ba? Pero- Kayang-kaya nilang ilipad yan. Oo, tapos ng makakatikim basta-basta. sila ng babae. Totoo. So, marami akong naranasan. Pero, yun nga, parang sa akin kasi ang mindset ko, direct, kung tatanggapin ko yun, para saan pa yun nagsimula ako from the mahirap na mahirap na mahirap? Eh di sana, from the very start, nag-shortcut na lang ako. Hindi ko na dinaanan yung 300 pesos. Hindi ko na dinaanan yung ganito. Diba? May point Sana, ka dyan. umpisa pa lang. Oh, nung diba? bata ka pa lang, no? Oo. Mahilig ibang mga tao sa mga kabataan. Gusto niyan eh. Totoo. Kumbaga, sinimulan mo yung Mariosep. isang bagay, isipin mo, bakit mo sinimulan? Yeah, Diba? yeah, Kailangan mo yeah. tapusin ng ganun pa din. At oo, tatanggapin ko yung pera. Tapos papakain ko sa anak ko. Anong feeling na ganun? O sige, sabihin na natin wala siyang alam, pero ako, alam ko. Di ba parang nakaka-guilty yun? So, masasabi mo na with full conviction, proud ka sa sarili mo. Proud ako. Hindi ka pumatol sa mga indecent proposals. Indecent, hindi ako nagpa-walk, tawag doon, walk Oo. Hindi talaga. So, lahat ng meron ako ngayon, talagang pinaghirapan ko yan, ginapang ko yan, kahit maliit lang yan, pero malinis. Ganun siya. Right. Although in my head naman, kung sakaling nag-choose naman yung mga babae na ganun yung ano nila, kanya-kanyang storya. Oo. Hindi naman din natin silang pwedeng i-judge. I-judge. Malay mo yun talaga yung talagang parang makakain lang ganun. Exactly. Diba? I mean, whether mali yan or tama, nasa sa kanila naman yung sila naman magdadala nun exactly. May kanya-kanya tayong perspective sa buhay, may Yes. kanya-kanya tayong desisyon sa buhay. Hindi Yes. naman natin sila pwedeng sabihin na ang baba naman itong babaeng to dahil tsaka pumatol ang sa dumi ganun. mo. Hindi siya Oo. ganun eh. Hindi mo alam, malay mo, naghihingalo pala yung tatay niya. Wala na siyang last option. Lahat nagawa Yes. niya na. Ito na Yes. lang. Ito na lang Yes. talaga yung makakasurvive para mabuhay yung taong Agree. mahal ko. Agree. 'Di ba? Agree. So, kanya-kanya naman din tayong desisyon at ano din naman ako doon. May respeto din naman ako sa mga babaeng pumapayag sa ganun. It's just me. Siguro, yun lang din yung nakalakihan ko Kaya nga Diba? sabi ko, ang husay ng lola mo. Grabe ang lola mo. 'Di ba? I mean, yung mga tao nga, hindi naman hikaw sa buhay. Para na makapabili ng bag, makapabili ng mga luho. Gagawin to. Gagawin Pero ikaw, lahat. hindi mo, ang galing na pagpapalaki sa'yo ng lola mo. You really have to be proud of yourself for what you have accomplished. Tsaka yung, kumbaga hindi mo yung values mo. Alam, parang hindi mo siya kinompromise, 'di ba? Kaya hanggang ngayon, nandito ka na. So from being a Playboy playmate, paano ka naman napasok sa pagiging moto vlogger? Ayun nga. So, syempre, yung mga followers ko, puro manyakis, direct. Grabe! Totoo naman yan kasi nagsimula ako sa model 'Di ba? Hanggang nag-stream ako. So, yun pa rin yung bit-bit ko, mga manyakis na lalaki na parang, ano ba naman to? Yung mga nagko-comment sa akin, puro lalaki. Ano kaya feeling na may bata, may babae, yung buong community, na i-inspired mo sila sa ginagawa mo. At the same time, kaya ako pumasok ng motovlogging naman, way back, na-disgrasya ako ng motor. So, may trauma ako sa motor. Ilang taon ka nun? Mga 20, 21,
Paano na-disgrasya? Naka-OBR, ibig sabihin nakaangkas ako. Dito yung nangyari sa may St. Peter, pakanan, ng Pegasus. Okay, Yun. yes. Araneta. Araneta, oo. So, hindi namin kasalanan, mabagal naman kami nung sinakyan kong motor. May kakaliwa, may papasok ng parking ng St. Peter, galing siya sa kabilang side. So, pakaliwa siya, sa likod ng parking Okay. ng St. Peter. So, wala siyang signal, dire-diretso siya. So, sumalpo kami doon, umilalim ako doon sa taxi. As in, nasa ilalim ako ng taxi, tas hanggang paghulong. Umilalim ako, nakalusot sa ilalim, paghulong-gulong. Na, ganun pala yung feeling, pag madidisgrasya ka na, magsuslow mo ang lahat. Maalala mo yung mga past mo. As in, parang, nung time na nun, ang sabi ko na lang, Lord, kayo na po bahala. Slow mo lahat talaga. Wait, Totoo wait. pala yun. So, naganoon ka na ng taxi? Nasa ilalim. Kasi nga, ito yung taxi, di ba? Dito siya. Dito kami. So, pag binangga kasi yun, mas delikado yun. Titilapon kayo. Oo, pwedeng mas mamatay ka. So, ang ginawa nung yung may hawak ng manibela, pinadaus-dus niya na lang, pinaslide niya. Kaso, gumanon nga, umilalim sa motor. Tapos yun, nakalusot naman, sa ilalim ng taxi, nakalusot naman ako. So, yung gulong ko, sa floor na. Hindi na siya yung gulong na tumilampok at ka least hindi talaga. ka na sagasaan, hindi ka na gulungan nung taxi. Oo. At Nakaano naman sa may unahan lang doon. Pero umilalim ka pa rin na Pero parang, oo. Buti nag-stop yung taxi. nag-stop naman siya. Pero nung sa pagkakaalala ko noon, siguro mga ilang segundo din ako noon, na parang nakahiga akong ganyan, buhay pa ba ako? Tapos nararamdaman ko, may mainit sa akin. Pagka ako dito, dumudugo yung dito ko. Kasi nga, kumaskas eh. Pero naka-helmet ka. Ito nga, yung helmet nun, kausuhan. Helmet na kung tawagin bao. Alam mo yung sa palengke lang, basta malagay lang na helmet. Kasi nga, ang mindset ng tao dati, kailangan ng helmet kasi may checkpoint. So, doon ko rin na-realize nung pumasok na ako sa motovlogging na importante din pala quality lahat ng gears mo. So, nung time na sabi ko, may mainit sa akin pag hawak ko. Dumudugo siya, tas yung dito ko, wakwak talaga siya dito. Kasi nga, kumaskas ka eh. So, nung time na noon, siguro ilang segundo, buhay pa ba ako? Humihinga pa ba ako? Totoo ba to? O nasa langit na ako? Ganun yung ano ko. Tapos nung nahimas-masa na ako, may lumapit na, okay ka lang, miss, okay ka lang. Okay ka lang, may dugo. Pati na pwede yan, okay. Doon talaga, yung paggalit ka pala. Kasi syempre, ano yun eh, parang mamamatay ka na eh. Hindi ko na talaga napigilan yung sarili ko nun direct. May bato. Binasag ko yung taxi. Pinagmumura ko siya, putang ina mo. Alam mo bang papatayin mo kami? Habang dumudugo ka? Parang hindi ko na-control yung sarili ko. Oh, yes, As in, yes. hindi ko na alam na Parang yung galit, adrenaline. adrenaline mo talaga eh. Na putang ina mo. 'Di ba? Hindi ka nag-iingat. 'Di ba? Para saan pa yung signal light mo kung hindi mo gagamitin? 'Di ba? Ganun talaga, binasag ko talaga siya. Kasi nagwala talaga ako noon. Kasi syempre, paano kung di pala ako nabuhay noon? May anak ako eh. Yes, exactly. Kawawa naman yung anak ko. Wala na nga siyang ibang pamilya, ako na lang, tapos iiwan ko siya ng gano'n nang hindi pa ready, hindi pa siya gano'n kaganda yung buhay. Yes. Di ba? So ayun, simula nun, tuwing aangkas ako ng motor, nanginginig yung tuhod ko. Kasi nagpa-flashback siya sa akin na madidisgrasya ulit ako, madidisgrasya. So ilang years yun. Ilang years akong gano'n. Hanggang dumating sa point na nauso na yung industry ng pagmumotor, may mga kailan to? pumasok. Feeling ko kasi lumakas yung motor-motor nung pandemic eh. Pandemic, oo. Diba? Dumami yung motor talaga. So, Oo. ilang years akong takot sa motor. Sobrang ilang years, more than 5 years, 6 years, na takot ako sa motor. Hanggang dumating sa point nga na, ito nga si Rob, dahil friend ko si Rob. Rob Ginto. Rob Ginto, nakita ako nag-aral ng motor. Parang sabi ko, ito na ata yung right time para ma-overcome ko yung fear ko sa motor. Parang gusto kong matuto. Ano ba yung kinakasaya na mga nagmomotor dito, nakakatakot nga eh. Yes. Kasi ako na-experience ko na eh. Diba na parang munti ka na ako mamatay. Bakit sila parang in pa rin, hayok na hayok pa rin sila sa pagmumotor. So doon ako nagkaroon ng push sa sarili ko na, ay gusto kong matuto ng motor. Gusto kong ma-experience. Ano ba talaga yung masarap sa pagmumotor? Mga what year to? 2023? 2023. Recently lang. Recently lang. Recently. So, nag-aral ka Nag-aral ako magmotor. magmotor. Tapos, nag-aral ako sa racetrack.
kay Coach Joey Storm, isa siya sa kilala na professional na nagtuturo ng mga skills pag zero knowledge ka, yung mga skills na kailangan mong matutunan pag ikaw ay nagmumotor. Kasi yung pagmumotor, hindi lang yan aangkas ka dyan, i-aandar mo, i-stop mo, hindi natatapos yun doon. Hindi yun ganun. Kailangan mong matutunan lahat, yung mga technical, Yeah. yung mga tamang paghawak ng manibela, lahat. Para if ever man dumating sa point na maaksidente ka, alam mo yung una mong gagawin. Yes, Oo. yes. Yun. Actually, for everyone's benefit po, just so you know, zero knowledge ako. Same, zero knowledge. Yes. Kaya pag nag-usap tayo dito, yung mga questions ko po, baka pang mukhang tanga, pero wala kasi talaga akong alam. Like, gaya na sinabi ko before tayo mag-start, nakasakay ako ng motor twice pala. Hindi, tricycle, syempre, madami na. Tricycle. Oo. Pero yung motor talagang yung Ikaw motor. magpapatakbo. Hindi, never pa. Waay. Never pa ako nakapagpatakbo. So yung dalawang mong try sa motor, angkas ka pa nun. Angkas yun, tsaka sa farm. Anong feeling? Mamamatay. Mamamatay agad? Really, kasi yung one time sa Bantayan Island, tapos wala pa, di ba sa probinsya, wala silang helmet. Walang helmet. Shit talaga. We have to go from one something to another. Another. Ano naman, yun, parang farm yung gilid mo, pero road talaga siya. Tatlo pa Pero kami. kasi walang sasakyan dun, direct. Bakit ka natatakot? Paano pag December lang? Oh. Tas walang helmet. Kasi nga zero knowledge ka, so yung feeling mo talaga Tas tatlo kami as a angkas. Nasa gitna ako. Ano ayun plano lang. nila? Kawawa ka kapag sumemplang yun kasi na-sandwich ka na. Exactly. So yun 2011. Next sabi ko talaga, di ko talaga to kaya. Next ko, wala akong choice. May shoot kami. Nung March, nung Feb, may shoot kami. Sa may Pangasinan. Farm Farm yung set. din. Siyempre, from here to here, lamang ano mo pa. Lalakarin. Meron kaming props na motor. Kumbaga, kasama siya sa shoot. Oo. Umangkas ka na, madam. Please lang, umangkas ka na. Para mabilis tayo. Wala ka naman maglalakad pa ako, Oo. di ba? Umangkas ako, talagang the whole time, minumura ko talaga yung, ina mo, si Edic, wag kang umalag. Takot ako. Pero syempre, dahil nga farm yan, mas mabagal yung Mas mabagay. namin. Takbo at walang sasakyan, wala kang makakasalubong. Wala talaga, Meron wala mang talaga. kalabaw lang. Yes, Wala- yes. wala Wala din. rin. Tsaka parang ilang meters lang yun eh. Pero ganun talaga yung, I think a lot of people here, I'm sure a lot of our viewers also takot magmotor. Nakakatakot naman talaga. Kahit naman ako eh. Parang, Mm. pag sinabing mo motor, mamamatay ako dyan. Pero kasi, nasa sayo yun. Sana naman di tayo mamatay, di ba? Nasa sayo yun. Nasa sayo yun kung magiging responsible driver ka ng iyong motor. Aha. At responsibility, hindi kasi natatapos yung responsible dun sa motor mo at sa sarili mo, kundi dun din sa mga taong nakapaligid sa'yo. Yes. Ano Diba? bang motor mo? Ngayon, big bike, Ninja Kawasaki 400cc. Kasi nung nag-aral ako, zero knowledge ako. As in, sa loob ng 5 hours, natuto kagad ako. Pero para ba yan nagda-drive ka lang, nagbabisikleta ka? Is it the same? Yeah, kasi kailangan mo ng balance. Yes. Ang sa pagkakaalala ko nung nag-aaral ako nung kay Joey Storm, titingin ka sa malayo, kung saan ka nakatingin, doon ka dadalhin ang bike mo. So, kung habang Okay. iisipin mo, sabihin na natin, nasa farm ka. Kung nakatingin ka nasa gilid na puno, doon ka dadalhin ang bike mo. Di mag-aano ka, talagang mabubundol ka, kaya lagi mong ang tingin mo laging malayo. Pero syempre dapat aware ka din sa paligid mo, kailangan mabilis din ang mata mo. Okay. Yun yung pinaka number 1 doon para sa mga zero knowledge na kung saan ka nakatingin, doon ka dadalhin ang motor mo. No, pero kasi alam mo, sa totoo lang, syempre, I don't even drive. Mm. So, I don't even drive. So, like, ganun po ako walang masyadong silbi sa buhay. Hindi naman, siguro din, Hindi, natatakot ka lang din kasi. Oo, may mga, like, yung daddy ko, hindi ako, ganyan. So, parang, ano nga yung tatanong ko sa'yo? Pero naririnig ko, di ba, lagi, kahit sa social media, meron laging awa yung four-wheel driver versus the two-wheel drivers. Parang lagi nilang sinasabihan ng kamote. Ano ba yung mga sinasabi sa mga nagmomotor? Ayun, kamote. Yun lang Kamote. naman. Ang kamote kasi hindi lang naman sa nagmomotor yan. Minsan sa mga sasakyan din yan. Kaya Pare-parehas lang naman din yan. Kung hindi ka susunod sa batas trapiko at kung pipilit mo yung gusto mo, talagang kamote ka. Kasi tulad niyan, may lane naman tayong sinusundan. Bakit ka nagmamadali? 'Di ba? Kasi yung iba sinasabi, malilate ako sa opisina. Di sana in-anticipate mo yung oras mo, umalis ka na maaga sa bahay para hindi ka malate. Oh, yes, Diba? yes. At saka
iisipin mo rin, Sumisingit-singit sa gilid oo, din, no? sumisingit. Pero kasi, ano naman yan, may sa mga big bike, paano ko ba sasabihin yan? Yung singit-singit kasi, given yan sa big bikers, direct. Kasi ang big bike, mabigat talaga siya. So kapag nakahinto ka sa big bike, mahirap siya. Mainit ang makina, mabigat. So maiintindihan mo talaga. Ako dati hindi ko naiintindihan yan. Ano ba to? Singit ng singit to. 'Di ba? Yung pala yun, kasi kailangan mo umaandar. Kasi ang bigat, kasi ang big bike, kapag pinaandar mo siya, magaan na siya. Pero pag nakastuck ka, mabigat. Lalo na kung babae ka. Hindi Di ba? ba, ano ba yung, kung may big bike, ano ba yung, okay, ang dami kong tanong, kung may big bike, ano yung small bike? Tapos, ano ba yung mga gear na dapat mong suotin? Tapos, ano kaibahan ng lady rider sa male rider? Ang dami kong questions sa pagbabalik ng Think Talk Tea. Kayo ba ay nag-e-enjoy sa aming mga chikahan? Kung kayo po ay natutuwa sa episode namin, please help us in spreading the word. Please like this video, share this video, mag-comment po kayo sa baba at paniguraduhin mag-subscribe sa Think Talk Tea. Thank you! Okay, so ayan na. Motorcycle 101 with Main Eugenio. Hi! So ano ang difference ng big bike at saka small bike? Small bikes, yan yung mga 400cc below. Yan yung mga 180cc, mga scooter type, mga 300. Ang small cc's, pang city drive lang siya. Ay, pang city drive, ganun din naman yung big bike. I mean, hindi siya lumalabas. Yung mga small bikes, hindi siya lumalabas ng expressway. Hindi May siya, expressway na mga motor? Oh, meron. Yun yung 400cc and above. Yun Ay, yung sa akin. nakakatakot Yun yung big yun. bike na kung tawagin. So, yun yung pinagkaiba nila. Pero parehas naman silang city drive. Pinagkaiba lang, hindi na pwede pumasok ang mga small cc sa expressway yan. Yung sa mga S-Lex, N-Lex. Unlike kapag big bike ka, pwede ka mag-travel ng probinsya Oo. kasi kayang-kaya ng makina mo. Tama, sabi nung isa kalakala ko na nag-uwi siya uwi siya sa probinsya niya, let's say, sa Nueva Vizcaya ata sila or something, nakabike siya. Nakabike lang sila. Totoo. Kasi kaya. Wow. Kaya. Di ba nakakapagod? Nakakapagod, pero kasi kapag nasa motor ka, kung ikaw nandun ka sa point na nagmumotor ka, hindi para humarurot at pumunta sa finish line agad, pero nagmumotor ka to enjoy the view, to distress. Kasi nawawala talaga yung problema. I mean, hindi naman nawawala kasi kapag uwi mo, nandun pa rin naman yung problema. Pero yung nandun ka sa oras na nagmumotor ka, kahit paano, nakakalimutan mo yung problema. Kasi ang iniisip mo lang is daan. Nakafocus ka sa daan. So, wala ka talagang iniisip na iba. As in, clear yung mind mo. Nandun ka lang, nakafocus ka, tapos tingin ka sa mga magagandang tanawin, ini-enjoy mo na, ang sarap pala ng feeling pag nakakarating dito, tas bike lang. Tapos marami kang kasama, nagrupo kayo, nagmumotor. Usually grupuhan. Oo, grupuhan. Oo, yun yung masarap ton. Saan yung parang na-experience mo na pinakamalayo? Na kapag Batangas loop na kami, yun yung sa Ziba helmets ko. Pero yun naman yung Batangas, 2 araw siya na hinati na iikutin nyo buong Batangas. Wow. Pero yung one ride na masaya para sa akin na marami akong kasama din is yung kami, breakfast ride. Yun naman kasi kadalasan yung masarap breakfast ride na Saan yan? parang dulo din ng Batangas. Pero uwian kayo. Pagdating nyo doon, breakfast lang kayo, kwentuhan, chill, kape, ganyan. Tapos uwi, motor ulit, ganyan. Di ba nakakapagod yan? Nakakapagod pero worth it. Sobrang worth it. Lalo na kung masaya yung kasama mo, Yeah, true. nag-e-enjoy ka. True, At yun. At pag na-overcome mo yung fear mo, lalo na ikaw, direct, sabi mo nga feeling mo mamamatay ka na. Yan din yung feeling ko. Pero pag na-experience mo at nag-aral ka magmotor, iba. Magiging iba na yung perspective mo about motor. Okay. Ano ba yung mga, syempre in terms of mga safety naman, di ba? Yun nga sasabi ko, yung 2 beses ako nagmotor, walang helmet. Putagis. Nakakatakot kaya, di ba? Nakakatakot naman. Kasi ang disgrasya naman, direct, hindi natin nasasabi yan. Ito nga, kahit gaano ka kaingat, what if yung kasalubong mo kamote? What if biglang may sasakyan kang kasunod mo na wala ng preno? True Diba? naman, diba? Kaya- Kahit nga kumakain ka, bigla may pumasok sa, di ba? May mga ganun, yung parang sa bahay, pumapasok yung mga Oo. sasakyan. Paano kung nahagip ka? 'Di ba? Oo, Hindi natin diba? masasabing syempre pag na-aksidente ka, aksidente talaga 'yan. Hindi natin masasabi kung mabubuhay ka diyan o mamamatay ka, depende kasi sa aksidente. Pero maganda na kahit papaano ready ka.
'Diba? At least kahit papaano, na-save mo yung sarili mo sa 1 to 10, nandun ka sa gitna. Kasi naka-gear ka eh. Ano ba yung mga 'Di ba? gear? Ano ba yung mga gear na dapat Ayan, at least? helmet, quality na helmet. Yun nga, sabi ko nga kanina, nung ako yung na-aksidente, ganun pala yun. Dati ang mindset ng tao, kailangan natin bumili ng helmet kasi may checkpoint. Para makalusot lang tayo sa checkpoint. Pero ang disgrasya, hindi mo naisip. So, bibili ka ng mumurahing helmet sa palengke, yung tagpa 500, 300, masabi lang na may helmet ka. Di ba? So, hindi natatapos sa motor lang yung gastos talaga pag gusto mo talaga magmotor. So, kailangan mo rin protektahan yung sarili mo. Kasi kapag nagmumotor ka, kadikit na nanyan is yung nasa huka yung kabila mong paa. Di ba? Yun na talaga kadikit nun. Yun talaga yung reality nun. Pero yun nga, kung ikaw ay susunod, poprotektahan mo yung sarili mo, magiging hindi ka kamote, malayo din naman yung mararating mo at masisave mo naman yung sarili mo, 'di ba? Kung hindi ka makikipagsabayat sa mga humaharurot na sasakyan. Kaya yan, helmet, jacket, yan yung may mga pads. Para if ever sumemplang ka o matamaan ka, may protection yung katawan mo, 'di ba? Tapos pants na may pads din, proper shoes na pangmotor. Yung kadalasan iba nagchichinelas. Isipin mo na lang direct, nakachinelas ka. Sumemplang ka. Paano naputol yung paa mo? Kumaskas, natanggal yung daliri. Di ba? Nakakaano yun. Instead na isipin mo, nakasapatos ka, naka-proper gear ka, sumemplang ka man, o nabugbog man siya, pero buo pa rin yung paa mo. Kasi Tsaka may protektado. Oo, protektado. Bugbog lang siya. Kaysa doon sa kumaskas na natanggal pa, di ba? Tapos gloves, importante din yan. Gloves, yan. Yun naman yung mga kailangan na number 1 na iniisip natin na pag bumili ka ng motor, sabayan mo din ng gears. Bumili ka nga ng mamahaling motor, bakit yung gears? Bakit yung ikaka-protection mo? Titipirin mo. Di ba? Pero sa Metro Manila, for sure, alam ko sa Metro Manila, talagang required yung helmet. Yes. Pero bakit sa probinsya walang mga helmet? Yun yung hindi ko get. Sorry ha, Oo. hindi naman kasi kunyari, pupunta ka lang, 'di ba? Yun nga, nag-shoot kami sa Pangasinan. Wala silang mga helmet. Sa Cebu sa Bantay. Siguro yung ano nila, yung munisipyo nila, municipal government nila doon, hindi ganun ka tawag Strict. dito, ka-strict. Kasi nga, syempre, provincial, iniisip nila, wala ka naman masyadong dyan wala naman masyadong mga sasakyan dyan di ba? Pero sana, sa lahat talaga, hindi lang dapat sa Manila, dapat pati probinsya. Kasi yung disgrasya, wala nakaka-predict niyan Dapat Oo. talaga, inaano nila yan, mandatory siya. Dapat. Tsaka kahit wala kang sasakyan, sabi mo, wala namang sasakyan. Paano pag kunyari na ka sa bato? Tama ba yun? Pag Aso, may tumawid na aso. Tapos, 'di ba, magpepreno ka, ikaw yung tatalsik Oo, kaya mas maganda pa rin na feeling ko naman, direct, kapag nasa probinsya ka, ano na yun discretion mo na lang yun Nasa sayo na yun Pero Kung mag-gear ka o required din hindi. doon. Required Dapat, din doon. dapat. Pero yun nga, may mga open nga na hindi kailangan 'di ba? Okay, So, okay. hindi ko gets kasi hindi naman ako sa government nagtatrabaho. Bagay. Tayo. Pero dapat mandatory talaga siya kahit probinsya siya kasi buhay yan Oo. Tapos may shout out to Aaron, isang editor namin sa Laro Tayo, kasi nagtanong ko, may mga tanong ba kayo sa ating guest today na about motor-motor, nagmamotor siya. Tanong niya, as a lady, ano tawag doon? Lady rider? Lady rider. Rider. Meron bang effect yon na parang nalulok? Ano yung difference? Kumbaga parang, lady rider yan. Yung mga ganun. Meron bang something? Oo, kasi babae. 'Di ba? Kasi kadalasan ang nagmomotor naman talaga way back before, Oo, mga babae. lalaki talaga 'Di ba? Bihira ka lang makakita ng babae. So, parang sa kanila ngayon, pag nakita ka babae, uy, cool. Ang astig nun Cool. Cool Oo, siya. cool. Astig nun Tapos naka-big bike ka pa. Mabigat ang big bike talaga. Sabi ko nga, pag nakahinto, direct, talagang mabigat talaga siya. Pero pag umandar siya, magaan na siya. So, Right. kailangan mo talaga siyang paandarin. Yes. Kailangan mo sumingit. Pero syempre, yung pagsisingit naman natin, dapat nasa tamang lugar din. Tamang way din, tamang lane. Hindi basta-bastang singit lang, 'di ba? So, ayun. Yun yung effect niya na parang, uy, ang galing nitong babaeng to nakaka-proud kasi lalaki lang nakakapagmotor ng ganyan. 'Di ba? Right. Yun yung effect niya. Parang, wow. Ganun. So sa mga viewers natin, lalo na yung mga sa mga viewers natin, kung kayo po ay nagmamotor, let us know in the comment section. Shout out sa inyo. Pag lady rider kayo,
more shout out, di ba? Let us Mm-mm. know in the comments. Saka alam mo ba, marami tayong mga viewers sa ibang bansa. Like Oh. literally, sobrang dami naming viewers and listeners from different parts of the world. So shout out sa mga migrants, mga kapwa Pinoy, kababayan OFW namin. Hindi ko alam kung ano ang kultura ng pagmumotor sa Pagmotor. kanilang mga perspective countries. Kasi parang sa Mm-mm. States, parang Iba-iba hindi eh. naman ganun kaano, di ba? Kaano, dito lang talaga sa atin, masyadong Hindi, minahan. grabe Sa States, madaming babae doon. Ako marami akong napapanood sa Reels. Yung mga iba, wala pang ang gears eh. Ay. Yung iba, oo, pag Hindi, pero as napanood a mo siya. culture, parang hindi, parang, di ba, like sa LA, more on drive sila, Drive, di ba? Sa kasi New nga- York, more on subway. Subway. Depende. Alam ko sa Taiwan talaga Marami. At sa Bangkok, Yes. Vietnam. Yan yung kanilang pinaka araw-araw. Mas Yes, marami na yes. doon. Yun yung pinaka, tag dito, convenient. Kasi nga, Yes. traffic jam. Di, Diba? tsaka, dati kasi, di ba, for example, nagbabangkok na ako even mga 16 years ago. Ano na yan eh, talagang may mga motor na talaga Maligutan sila. na. Like mga Vietnam. Di ba Scooter type. Scooter type, right? Mm-mm. Taiwan, di ba sa lahat ng pelikula ng Taiwan, mga Taiwanese drama, lahat sa naka-scooter. Mm-mm. Tapos alam mo yun? Naka-helmet na Naka-helmet na. classic. Yes, Cutie, yes, cutie. cutie lang. Oo. Pero tapos sabi ko, ay, alam mo sa Pilipinas, parang hindi masyado tayong mamotor, no? Cut to, pandemic. Haha, lahat nakamotor na. Nakamotor. Diba? To be fair. Kaya, at until now, mas marami, kahit hirap na sa buhay, kumukuha pa rin ng motor eh. Ayaw nga, Ah? nabalitaan ko yan. Oo, kasi yung iba naman, in fairness naman sa kanila, ginagawa naman nilang trabaho. Ito yung mga MC taxi natin, kung tawagin, mga yung mga What's MC taxi? MC taxi, yan yung mga riders, Mga mga Grab, Angkas, Angkas, Grab, Move Lala It. Move It, Lala Move, yan, MC taxi yung tawag sa kanila. So, parang yung iba, passion na nila yung pagmumotor, at the same time, dinikit na nila dun sa kailangan kong kumita. O, hindi pa na-realize ko, alam mo, ang laking tulong talaga yung mga yan, yung mga Grab, Angkas, mga Lala Move. Laking tulong sa atin. But Mm-mm. also, dun sa mga taong... Nangangailangan ng trabaho. Oo, di ba? Kasi parang, ikaw yung boss mo eh. Di ba? Oo, wala Hindi ka kang ba- boss, ikaw lang, may hawak sa Diba? sa oras mo. Correct. Totoo. Saka hindi ka na makikita ng basta-basta ngayon pag nga ka lang or Oo, something, kaysa di ba? naman maging tambay ka, gawa ka ng diskarte Yes. sa buhay. Usapan namin ng asawa ko yan eh. Kasi parang may nag-post, kinompute, parang sinare niya magkano kinita niya. Kunyari per day, let's say, per day nakaka 2K siyang neto. Yun na masama Hindi yun. naman masama yun. Saan mo pupulutin yung 2K? Kaysa Exactly. nakanganga ka dyan sa bahay, Diba? batugan ka. Or yung iba, syempre, yung kita na pwedeng pang OFW, ikaw, kasama pa yung pamilya mo, di ba? Oo, Same lang din yung same. kita. So, Mm-mm. maganda actually yung naitulong sa ng motor sa ekonomiya natin if you think about it. Kung titingnan mo siya ng malawak na perspective. Yes. Totoo Pero naman. nagigets ko naman din yung parang, sabi ng mga iba parang masyado ng masikip. Yung dami sa kalsada. Pero that's how cities evolve eh. Di ba? Dati Hindi naman, tayo hindi dati tayo naman kabakabayo lang tayo, di ba? Ano to? Ikaw, anong dream bike mo? Ang dream bike ko, Ducati. Hindi ko po siya alam, pero Ducati, sige. isa siya sa... Parang Ferrari? Parang gano'n. Parang mamahaling motor. Pero syempre, tsaka na pag mayaman na tayo. Oo. Mala, magkano yun? Mahal. Milyon ang aabutin mo. Yan ang oo, Ducati? Yan yung Ducati. So, milyon ang aabutin yan. Yung mga sports bike na Ducati yan. Ha, sports bike siya, pang racing. Yung sports bike is mukha siyang pang racing. Yung isa, naked siya. So, ayan. Maraming iba't ibang klaseng motor yes, Oo. Kung gusto mo ng chill ride, mag-naked ka, mag-classic ka. Kung gusto mo naman maangas ka, pero nakakapagod, yun tulad sa akin, sports bike, kasi nakasubsub ka. Ay, oo! Kasi para siya pang Oo, racing. tama. Ganun siya. Pero nakakapogi. 'Di ba? Pogi nga ang tingnan. Pogi pero masakit sa likod. Masakit sa likod. So, tiis ganda. Tiis Ganun ganda ang siya. atake. Oo. Pag ikaw nasa kalsada ka, alam mo na kapag mamahalin yung mga ano. Oo. Alam mo Identify na, mo na. makikita mo naman eh. Pero yun nga, dapat sa gears pa rin, dapat, mas mahal pa rin dapat ang gears kaysa sa bike, diba? Ay, talaga? Dapat. Yung iba kasi bumibili lang sa, nirerespeto naman natin yung mga online selling shop, diba? Trabaho nila yan. Oo. Pero naman, bumili naman kayo ng quality na gears. Huwag Right, nyo naman right. tipirin yung sarili ninyo. Nakakabili ka nga ng mahal na motor, nakakabili ka ng tambucho na 7,000. Bakit yung gears mo tagpa 500 pesos lang? Di ba? Ganun sila. Oo, may mga ganon. Mm. So, dapat alisin natin yung ganong Mindset na mindset. yun. Dapat, invest ka rin sa ikaka-safety mo. Wag lang doon sa motor mo. Ay, may nag-trending nung kailan. Ano ba yun? Couple of months ago, yung babae na ano nga yun? Ano na yung Road parang rage. road rage. Oo. Anong thoughts and prayers mo doon?
Anong Kasi opinion mo pag doon? nagmumotor ka, dapat mahaba ang pasensya mo. At once na motovlogger ka at nagko-content ka na, you're influencing other people. So, hindi naman natin mapiplease lahat, especially kapag kalaban mo na ang pera. Kasi nga sa SOCMED, kumikita naman na. Siyempre yung iba, lalo na kung ikaw is hindi ko nilalahat. May mga ibang motovlogger na hayok sa fame. Kasi pag famous ka, kaliwat kanan yung brands mo, tapos trending yung mga videos mo. So, hindi na natin iniisip kung ano yung ilalabas nating content. 'Di ba? Makalabas lang tayo. 'Di ba? Tulad ng nangyari nga dun sa Lady Rider na yon, na parang nilabas niya kahit alam niya sa sarili niya na mali siya. Oo. Feeling mo, alam niyo na mali siya? Alam niya. Come on. Hindi, pero Di ba, hindi naman tayo tanga at kahit ako bakit ko ilalabas yung yung ganong kong personality? O sige, sabihin na natin, okay naman yung magpakatotoo ka. Pero alam mo, ikakasira mo. Pero dahil nga siguro, maybe, just maybe, gusto niyang mag-trending, gusto niya ng fame, gusto niyang kumita ng mas malaki sa reels niya, ilalabas niya yon. Anyway, ayun nga, may friend siya. Kasama niya that day nung in-upload niya yon na nagkwento sa akin na parang pinagsabihan na nila na, huwag mo nang ilabas kasi mali Pero siya, just siguro for the fame, for the kita, sige go, pupush ko to. Alam mo, nung pinapanood ko yun, kala ko, iniisip niya, tama siya. Yun yung naisip, excuse me, ako marunong, diba? Yun parang iniisip ko, kala niya, yung nakaaway niyang kuya na nagda-drive, mabubuli. Kung Di ba kala niya, kanya. kakampi sa kanya yung tao, pero syempre ang tao, hindi naman yan tanga. O sige, sabihin na natin may mali si kuya. Sige, sabihin na natin, give na natin yun, may mali si kuya. Siguro, natin nakita Siguro, diba? oo, baka may mali siya. Pero you can approach someone in a proper way, lalo na kung ikaw ay laman ng SOCMED. Sabi ko nga, influencer ka ni. You are influencing other people. So, bakit mo papakita yung ganong attitude mo, di ba? Tama naman. Di ba, pwede mo naman, sige, ilabas mo yon, pero make sure mo na kinausap mo siya ng maayos. Dapat nga pinangaralan mo siya na instead mag-dirty finger ka doon sa tao. Instead instead na lait-laitin mo siya. Di ba, pagsabihan mo, minto, kuya, kasi po, ganito, i-correct mo siya. Yes, Di ba? Yun yung yes. tamang way doon. I-correct mo siya kung may mali talaga. Yes. Pero yung may mali na nga siya, ginanon mo pa siya. Di ba? Parang mali yun. Sobrang mali yun. Pero ikaw, hindi ka naman nag-upload ng mga for the sake of lang. Hindi. Mukha Hindi. naman, sa pagkatao mo, I don't think you're the Hindi. kind na ganun Hindi. Oo. Kasi syempre, lalo ang bata ngayon, kung ano yung pinapanood nila, yun yung ginagaya nila. Ginagaya So, nila. hindi lahat ng content natin is, lalo sa mga motovlogging, mga motovlogger, kung ano lang naisip natin, yun na kagad yun, ilalabas natin. Kasi we are influencing other people. Dapat nakaka-inspired ka, may matututunan sila sa'yo, 'di ba? Yun dapat yun. At dapat ikaw yung maging, kumbaga, sa team ninyo, sa grupo nyo, ikaw yung leader, ikaw yung gagayahin. So, ipakita mo sa kanila yung proper. 'Di ba? Yun dapat. Yes. So, ngayon, DJ ka na. DJ na ako. You've been doing this for like almost a year now. Oh, yeah. Mga 10 months. Mag-1 year na din. Yes, yung boses mo pang DJ nga eh. Talaga? Oo, yung pananalita, very, very jai-ho. Hi! Ano yung mga ganun, very, very mga Colleen, hello, si Christine Dera nung araw. Opo. Yung talaga namang parang sayo. Ay, Di ba yung mga DJ? Hindi ko alam. Okay, yung mga DJ. Kaya ako di talaga ako pwede mag-DJ. Hindi ko alam kasi parang- ako, direct, di ko naman pinangarap to at di ko nakita ang sarili ko At magdi-DJ di ako. ko nakita ang sarili ko magdi-DJ ako. May tono na, may rhyme. Ito, tsaka Ayun. parang may bagal May siya. hagod. Oo, may bagal So, siya. hindi ko nakikita yung sarili ko na magdi-DJ. Pero sabi ko nga, ako yung tipo ng babaeng palawarn sa buhay. At di mo naman kasi malalaman ng isang bagay kung para sa'yo kung hindi mo susubukan. So, you need to take a risk. So, paano ka napasok sa pagdi-DJ? Na-discover ako sa, pwede bang sabihin yung anong station Yes, of yun? course. DZMM, kailangan nila ng Lady Rider. In-interview nila ako that time sa isang program. Tapos may mga boss doon. Yung boss nila, parang nandun sila sa proseso na nagbubuo sila ng DJ for FM. Yes. So, na-discover nila ako nung in-interview ako na parang, ay, pasok to. May laman siya magsalita, ganon, very siya. Parang nakikita nila sa akin na bagay sa akin, bagay ako sa radyo. Okay. Tapos, yun, inano nila ako na parang nilatagan nila ako kung gusto ko daw ba, ganito, ganon. Why not?
kumatok sa opportunity, bakit di mo pagbubuksan, di Mm. ba? So sinubukan ko siya. Mahirap sa umpisa. Up to now, I'm still learning. Yes, Kaya yes. gusto ko din to yung mga nakakakilala ng iba't ibang tao, nakikinig ng story ng iba't ibang tao. Yes, Kasi may yes. makukuha ka doon na magagamit mo, na mai-input mo doon, ako especially as DJ sa radyo. Right, right. So, ang ano mo ngayon, DJ ka sa anong stasyon? 92.3 FM Radio Manila. And what is your show at anong oras din? Ayan, programa ko main event 9:30 PM to 12 midnight, Monday to Friday. Ito naman yung mga usapang talaga namang magpapatayo sa kanila. Magpapatayo na. Anong tatayo? Depende na sa kanila kung ano yung tatayo sa kanila. Hindi, yung mga relationship to na very casual na pag-uusapan pag tayo nagiinumang barkada, Yes, 'di ba? Yung very yes. casual na, uy, may naano ko doon, may lalaking borta doon, kaso nung titikman ko na ang liit. Ano bang gagawin ko? Ilalabang ko ba to? Hindi, para mga ganong usapan, very siya, very raw. Ganon Sino yung yung kausap nangyayari. mo? Nagpapadala sila ng kanilang mga confession kung tawagin. Ah, Tapos hihingi ng advice, ganyan. Tapos ikaw yung nagbibigay ng advice. Nagbibigay ng advice on my own perspective at syempre kung ano yun na yung naranasan ko pagdating sa relationship. Ganyan. Yes, yes. Oh my God. So make sure tutukan nyo po. Kung wala sila, sa ibang bansa sila, di ba? Wala naman silang doon, 92.3. So Oo. paano nila mapapakinggan? Meron kaming app na sa mga Android user pwede nilang i-download sa Google Play Store, FMR Philippines, or pwede rin sa mga social medias ng 92.3 FM Radio Manila. Ano ang katumbas na AM radio nito? DCMM. DCMM. Oo. So ABS-CBN. Hindi siya ABS, private siya eh. Ah. So, parang yun. Parang partnership. Oo, partnership. Oh, I Mm-mm. see, I see. Alam mo, grabe yung journey. Grabe yung, di ba, mula nag-start tayo ito, grabe yung parang, saan tayo napunta sa buhay ni Maine? Ang question ngayon, Maine, is there anything in your life, alam mo kasi dito, alam mo to, di ba? This is our manifestation table. Oo. Marami nang nagkatotoong pangarap dito. I mean, Totoo. I was surprised. Meron lang nung kailan parang, nagkatotoo agad yung hiningi niya. Is there anything in your life that you want to manifest no maging reality? Sabi mo nga, pareho tayong paniniwala. Ikaw ang gagawa ng future mo, ikaw magsusulat. Is there anything in your life that you want to become truth or you want to manifest into reality? What is it? Sabi natin dito, kasi magkakatotoo yan. Totoo ba yan? Hindi ko masasabing simple, pero gusto ko lang maging successful. Gusto ko lang na bago ako malagutan ng hininga, okay yung buhay ng anak ko, nabigay ko. At gusto ko maging inspirasyon sa ibang tao. Gusto ko, hindi man ako makatulong financially, kasi ang pagtulong hindi naman more on pera lang yan eh. Gusto ko maging inspirasyon sa kanila na nagsimula ako from nothing. Now, I have something, pero alam kong malayo pa. Pero I'm still learning and nandun pa rin ako sa process na nandun pa rin yung eagerness ko to achieve. So, yun lang. Gusto ko lang maging successful na hindi maranasan ng anak ko yung naranasan ko nung bata ako. Hindi naman na nararanasan. Hindi na nararanasan So, ngayon. successful ka na in Pero that gusto ko na hanggang umabot ito hanggang sa apo ko. Successful in what term? As a DJ? As a what? Sa lahat. Sa lahat. Sa lahat. Okay. Sa lahat. Yung may peace of mind ka. Mhm. Masaya ka, kontento ka dun sa meron ka ngayon na hindi mo ninanakaw, hindi mo hinihingi. At the same time, nasi-share mo sa ibang tao kung meron kang pasobra. Mhm. Kasi ramdam ko yung wala eh. So, Yes. gusto ko rin kahit papaano makapagbigay. Pero as of now, hindi naman po ako ganun kayaman. Kaya yung na-share ko lang is to inspire muna sa ibang tao and to lift them up sa Yes. social media. Right. I think you're doing a good job. And I really hope this episode will reach a lot of souls and reach a lot of Ay. diba? Diba? I mean, I'm sure a lot of the people dito hindi ko naman kilala. I'm sure, Totoo, diba? totoo Marami, naman diba? And for them to hear your story na parang iba, kung nagawa niya, ba't ako hindi? Totoo. Diba? Totoo. Yun naman yung point. Kaya tayo nag-share ng mga buhay natin kasi ba't naman hindi, diba? And 5 years from now, how do you see yourself? Lagi yung tinatanong sa akin, hindi ko masagot. Hindi ko alam paano ko sasagutin. Kasi ako, kung ano lang yung binigay ni Lord, niyayakap ko siya.
hindi mo pwedeng sabihin kontento ka kasi ang tao wala namang contentment yan eh, 'di ba? Yes. Pero thankful and grateful ka, pinapahalagahan mo yung meron ka ngayon. Kasi kung ano yung pinapahalagahan mo ngayon, darating din yung point na yun na mas lalaki pa yun ng lalaki. So, hindi ko masabi kung ano ako 5 years from now, pero isa lang yung alam ko, masaya ako. And that's all that matters. And do you have any message to our viewers? Ayan, maraming salamat sa pakikinig at sana nakakuha kayo ng inspirasyon sa akin na sa mga taong maraming pinagdadaanan sa buhay, 'di ba? May kanya-kanyang istorya tayo sa buhay, may kanya-kanya tayong path, pero ikaw ang pipili kung saan mo gustong pumunta. 'Di ba? Ikaw ang Yes. mag-decide niyan kung saan destinasyon ang gusto mong tahakin as long as wala kang inaapakang ibang tao, wala kang niloloko, go for it, 'di ba? Walang Yes. masama mangarap. Basta sabayan niyo ng trabaho, wag lang dasal ng dasal. Yes. Kasi baliwala yung dasal kung hindi mo tatrabahuhin, 'di True, ba? true. And be grateful and thankful even the small things. Magising ka, nagkape ka, kumain ka, 'di ba? Yung malakas yung family mo. Yun na yung pinakamalaking blessing na minsan na hindi natin pinapahalagahan. Kasi more on money tayo, more on malaking bahay. Gusto ko more on maraming kotse. Pero yung humihinga ka, napakalaking blessing na nun sa araw-araw. And if they want to reach out to you more, gusto pa na makausap, how can they reach out? Through your social media? Ayan, pwede nyo ako i-follow sa aking mga social media. Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok. Pare-parehas na Main Eugenio. At yung YouTube channel namin ni Jai Yes! Ho, Direk. may Oo, kaka-launch mag-subscribe. kayong bagong YouTube channel with Jai Ho. Oo, ito yung mga random content to. Wala kaming specific content. Kung ano lang maisipan namin, kung ano lang yung kung sino kami, behind the cameras, behind the radios, ayan. I-search nyo lang Jai, G-H-A-I, tapos Main, M-A-I-N-E vlog, Jai and Main vlog sa YouTube. Okay, we'll link it down below, Jai and Main Vlog. Para Yes. naman supportan niyo po sila. Nagsa-start pa lang sa vlogging ngayon. And kung natuwa kayo sa kwento ni Main, sana magpatuloy kayo sa pag-follow sa kanya. And with that, Main, maraming salamat. Cheers! I didn't have any expectations coming into this interview. Hindi ko alam kung anong pag-uusapan natin and whatever, but Yes. I'm very happy to have known you, to have met you, and thank you for sharing your story with us. Pero thank you din, Direk, for letting me. At doon, paalala pala sa mga nagmomotor, lagi po kayong mag-iingat. Ang importanteng laging baon nyo sa tuwing sasampa kayo sa motor is mahabang pasensya at isipin nyo, may pamilya kayong naghihintay sa inyo. Yes, and with that, thank you so much once again, Main. And we'll see you guys again next time. Let us know in the comment section what you think about our conversation today. And yeah, thank you for watching. Bye!